General, batay sa pinakahuli mong medical evaluation, hindi ka na medically fit para sa full military duty. Ang lumalalang nerve damage sa balikat at braso mo ay naglalagay sa panganib, hindi lamang sa'yo, kundi pati sa mga tauhan mo umaasa sa iyong pamumuno. Inirerekomenda ko ang temporary medical retirement habang sumasailalim ka sa mas masinsinang gamutan at rehabilitasyon. Tahimik na nakatitig si Julian sa makapal na medical records na nakalatag sa mesa. 5 taon na ang lumipas mula nang masugatan siya sa rescue operation na kanyang pinamunuan. Matapos ang mahabang rehabilitasyon, nakabalik siya sa serbisyo at naitalaga pa bilang general. Akala niya tuluyan na siyang gumaling. Ngunit makalipas ang 3 taon, unti-unting bumalik ang panginginig sa kanyang mga braso, kasabay ng pananakit ng balikat at panghihina ng kanyang paghawak. Ngayon, lumala na ang pinsala sa kanyang mga ugat. Julian, Pukaw ni Noah sa kanya. Ito ang pinsan niya na isang military doctor. Kalmadong bumuntong hininga si Julian bago dahan-dahang tumayo. Salamat Noah. Saad niya at tukoy sa ginawa nitong pagsusuri. Julian, alam kong pinaghirapan mong makamit ang posisyong yan. Pero temporary lang ang retirement na to. Gusto kong mag-focus ka muna sa gamutan. Ilang beses ko nang narinig yan, Noah. Anong garantiya na iba ang kalalabasan ng therapy ngayon? Hindi agad nakasagot si Noah. Naunawaan ko. Tugon niya sa katahimikan nito. Isang masakit na katotohanan na maging ito bilang doktor ay walang maipapangako sa kanya. Julian, hindi ko masasabi kung maibabalik pa ang dati mong kondisyon. Pero may posibilidad na bumuti ito kung magiging matagumpay ang medikasyon o therapy mo. Kapag naging maganda ang pagtugon ng katawan mo sa gamutan, maaari pa nating muling suriin ang medical evaluation mo. Hanggat may natitira pang tsansa, gusto kong subukan natin. Marahang hinaplos ni Julian ang insignia ng kanyang pagiging general. Unti-unting humigpit ang pagkakahawak niya roon bago dahan-dahan ding binitiwan. Hindi na kailangan, Noah. Aalis na ako. Pagtanggi niya at pinili na lamang niyang tanggapin ang hatol sa kanyang karera. Masakit at nakakalungkot, ngunit bilang isang sundalo, alam niyang hindi lahat ng laban ay kailangang ipilit. Ang pagpapatuloy sa laban na walang katiyakang tagumpay ay maglalagay lamang sa iba sa panganib. Ang pag-atras ay hindi kahinaan. Isa rin itong anyo ng katapangan. Dahil minsan, ang pagtanggap sa katotohanan ang pinakamabigat na laban. Nang araw ding yon, ipinasa ni Julian ang kanyang resignation at tuluyang tinapos ang kanyang karera bilang sundalo. Pag-uwi ni Julian ng gabing yon, nadatnan niya ang amang si General Fernan Santillanes sa malawak na sala ng bahay nila sa Makati. Nakatayo ito sa harap ng bintana. Suot pa rin ito ang uniforme bilang 4-star general. Katabi naman ito ang kanyang ina na tahimik lamang. Hindi ko inaasahang matatapos ng ganito ang karera mo, Julian. Kung naging mas maingat ka noon sa operasyon, hindi sana lumala ang pinsalang yan. Walang emosyon ang boses ng kanyang ama, pero ramdam niya ang bigat sa bawat salitang binibitiwan nito. I'm sorry, Dad. Humarap ito sa kanya saka humakbang palapit. You're a disappointment, Julian. Madiin itong sabi bago siya lampasan. Napayuko siya habang mahigpit na nakakuyom ang mga palad. Mas mabigat pa sa kanyang ama ang pagkawala ng kanyang posisyon kaysa sa posibilidad na tuluyan siyang mapahamak. Julian, lumapit ang kanyang inang si Mercedes at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Pagpasensyahan mo na lang ang daddy mo, anak. Pagod lang siya sa trabaho. Huwag mo ring sisihin ang sarili mo. Isa ka pa ring bayani sa paningin ng marami. Maayos mong nagampanan ang tungkulin mo bilang isa sa mga pinakabatang general ng henerasyong to. 31 taon ka pa lamang naman. Baka gumaling pa ang injury mo at makabalik ka sa serbisyo. Huwag kang susuko agad, anak. Ako na ang maghahanap ng pinakamahusay na therapist para sa'yo. Bahagyang umiti si Julian para hindi ito mag-alala. Hindi na kailangan, Mom. Ayos lang ako. Pero isa yung malaking kasinungalingan. Kung disappointed ang kanyang ama sa kanya, mas nadismaya siya sa sarili. Tama ito. Kung naging mas maingat lang siya noon, hindi sana siya umabot sa ganitong sitwasyon. Wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging malamig ang pakikitungo ng kanyang ama kay Julian. Halos iparamdam nito sa kanya na wala na siyang silbi. Dahil doon, nagpasya siyang umalis ng bahay.
Lumipat siya sa lumang ancestral house ng kanilang pamilya sa isang lumang compound na bahagi ng Quezon City. Malayo yun sa pangunahing kalsada at tila na pag-iwanan ng pag-angat ng lungsod. Doon niya piniling mamuhay ng mag-isa. Mula nang lumipat siya roon, bihira na siyang makipag-usap sa iba. Unti-unti ring nagbago ang kanyang ugali. Madalas ay mainitin ang ulo niya at kung minsan na may sobrang lamig ng pakikitungo niya sa mga tao. Isang umaga, matamlay na nakaupo si Julian sa mahogany sofa sa sala nang bumukas ang pintuan. Hindi man lang siya nag-abalang lumingon dahil inaasahan niyang nagpadala na naman ng bagong kasambahay ang mommy niya kapalit ng umalis kahapon. Hindi naman nababakante ang bahay niya. Kung may aalis, may papalit agad. Pero walang sino man ang nagtagal. Hindi ko kailangan ng kasambahay. Umalis ka na. Malamig niyang sabi. Ganito na pala ang buhay ng isang dating magiting na general. Nagtatago sa madilim na sulok ng ancestral house. Hindi na kita nakilala, former General Julian Santillanes. Sarkastikong tugon ng pamilyar na boses. Lucas, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa nakababatang kapatid. Narinig ni Julian ang mga hakbang papalapit hanggang huminto ito sa tabi niya. Nanatili siyang nakapikit. Hindi rin siya nabahala sa presensya nito. Kahit matagal na silang hindi magkasundo. Binibisita ka. Titingnan ko lang kung paano ka bumagsak. Nagmulat si Julian ng mga mata at matalim na tiningnan si Lucas. Oops! Hanggang matalim na tingin na lang ba ang kaya mo ngayon, former general? Nakangisi nitong tanong na pinagdiidiinan pa ang dati niyang rango. Ngumisi rin si Julian na hindi inaasahan ni Lucas. Right. I'm a former general. At least you still know how to address someone who outranked you. Captain Santillanes. Ilang taon ka na sa ranggong yan. Hindi ka pa rin umaangat. Bumalatay ang inis sa mukha ni Lucas. Dinukot nito ang kwelyo ng puti niyang damit. Wala ka ng halaga kay Daddy Julian. Sa akin na siya nakatingin ngayon. Kung noon, nakukuha mo ang kanyang atensyon sa mabilis na pagtaas ng ranggo mo. Pero ngayon, wala ka ng silbi. Hinawakan ni Julian ang braso ni Lucas. Pero aminado siyang walang lakas ang paghawak niya. Tumawa si Lucas sa napagtanto. Wala ka na talagang silbi ngayon, Julian. Tingnan mo naman ang itsura mo. Hindi mo na rin ba kayang humawa kahit pang-ahit man lang? Napakadumi mong tingnan. Mukha kang pulubi. Let go, Lucas. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Wala akong pakialam kung mas matanda ka sa akin. Ito ang tatandaan mo. Makukuha ko rin ang mga narating mo. Muling umisi si Julian. Then, good luck. Marahas siya nitong binitiwan bago umalis. Napabuntong hininga na lang si Julian sa inasal ng kapatid niya. Bumalik siya sa kanyang silid at doon nagpalipas ng oras. Dapit hapon, kagigising lang ni Julian. Isang simpleng puting t-shirt at itim na pajama ang suot niya nang magtungo sa kusina para maghanda ng kanyang hapunan. Sandali siyang napatigil nang mapansing bukas ang pinto patungo sa likod bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa kasumilip. Ang bango ng inihaw na manok. Matutuwa si Sir Julian nito. Kailangan ko ng bilisan ng pag-iihaw. Baka nagugutom na siya. Napakunot ang noon ni Julian nang marinig ang boses ng isang babae. Agad niya itong nakita na nakaupo sa isang bato habang nag-iihaw. Simple lamang ang suot nitong lumang blusa at maong na pantalon. Nakataas ang buhok nito sa isang simpleng tali. Habang bahagyang namumula at pawisan ang morena nitong muka. Nagdesisyon siyang magpakita sa babae. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sino nag-utos sa'yo na magluto sa likod ng bahay ko? Dumagundong ang baritono niyang boses. Nagulat ang babae at nahulog pa ito sa upuan, saka namimilog ang mga matang lumingon sa kanya. Mabilis itong tumayo sa kangumiti, pero napansin niya ang mabilis na paghagod ng tingin nito sa buong katawan niya. Ikaw po ba si Sir Julian? Hindi siya sumagot at nanatiling malamig ang tingin sa babae. Isang titig labang niya ay sapat na para mapayuko ang karamihan. Ngunit hindi ang babaeng nasa harap niya. Hindi nawala ang ngiti nito at masigla pa rin itong nagpakilala. Ako po pala si Odessa Mercado, ang bagong kasambahay mo, Sir Julian. Prenteng humakbang si Julian paibaba ng 4 na baitang na hagdan habang nakatingin kay Odessa. Gusto niya itong suriin sa malapitan para malaman kung bakit hindi ito natatakot sa kanya. Sir Julian, kulang pang baitang ng hagdan.
Huli na para sa babala ni Odessa. Nawala ng balanse si Julian at nahulog. Mabilis niyang naepwesto ang dalawang kamay sa lupa upang saluhin ang sarili. Pero sumigid ang labis na kirot sa kanyang braso at balikat. Tumayo siya sa kanilingon ng hagdan. Jeez! What the heck happened to my stairs? Bulyaw niya nang mapansing wala ang dalawang baitang. Kaninang umaga lang, kompleto pa yon. Tumingin si Julian kay Odessa saka lumipat sa simpleng lutuan na ginawa nito. Sir, malapit na pong maluto tong manok. Nakaluto na rin po ako ng kanin at isusunod ko na lang dito ang noodles na may gulay na nakita ko sa cabinet sa kusina. Pagkatapos, pwede na po kayong kumain. Tumiim ang bagang ni Julian nang mapansin niyang ang mismong mga baitang ng hagdan ang ginawa nitong panggatong. Ginawa mong panggatong ang kahoy sa hagdan? Napakamot sa batok si Odessa. Oo sir, hindi ako marunong gumamit ng lutuan sa bahay mo eh. Ang bilin pa naman sa akin, pagluto raw kita ng hapunan. Paano ko gagawin yun kung hindi ako marunong? Hindi naman ako tinuruan na naghatid sa akin dito. Baka masunog ko lang ang bahay mo. Puro kahoy pa naman to. Ganitong paraan lang ang naisip ko para ihanda ang hapunan mo. Bakit kahoy sa hagdan ang kinuha mo? Paano kung namatay ako sa pagkahulog ha? Ang OA naman sir. Bakit patay agad? Hindi ba pwedeng nabalian muna? Mababa lang naman ang hagdan. Hindi ka mamamatay riyan. OA? Tinawag mo akong OA? Hindi makapaniwala si Julian na ganito makipag-usap pa ang bagong kasambahay sa kanya. Walang takot at wala ring preno ang bibig. Hindi ikaw ang OA, sir. Yung katwiran mo lang. Aminado naman ako na mali ang ginawa kong paraan. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Sariwa po ang mga kahoy at sanga sa bakuran mo. Kahit luma na itong bahay mo, hindi naman pwedeng kunin yung kahoy sa dingding. Magkakabutas-butas ang bahay mo at baka pasukin ng ahas. Ang gubat pa naman dito, parang ermitanyo nakatira. Simpleng electric stove lang ang lutuan ko rito. Hindi mo pa kayang gamitin. Anong klase kang kasambahay? Wala po kasi sa baryo namin nun, sir. Malapit kami sa bundok at karaniwang kahoy ang ginagamit namin sa pagluluto. At saka mas madali pong magpagawa ng bagong hagdan kaysa magpatayo ng bagong bahay kapag nasunog. Umigting ang panga ni Julian sa inis, habang patuloy naman sa pagsasalita si Odessa. Kung pinilit ko pong gamitin ang lutuan sa kusina nang hindi ko alam ang tamang paraan, baka may nasira pa akong mas mahal, kaya pinili ko na lang ang pinakaligtas. Isa pa, luma na rin po talaga yung hagdan mo, sir. Alanganin ang pagkakakabit ng mga baitang. Mas delikado kung hindi ko inalis yung malapit ng matanggal. Baka mas malala pa sa pagkahulog ang naranasan mo. Siyempre malayo pa rin sa kamatayan yun, pero sa pagkabali, hindi. Hindi ko kailangan ng kasambahay na tulad mo. You're fired. Namilog ang mga mata ni Odessa sa gulat, pero kaagad ding umiti. Sir, mali po. Hindi ako yun. Nagtaka si Julian sa reaksyon ni Odessa. Inaasahan niyang makikita itong nanginginig sa takot o kaya'y umiiyak dahil sa pagkawala ng trabaho. Ngunit kabaliktaran ang ipinapakita nito. Ikaw ang tinutukoy ko, Odessa. You started today, and your job ends today as well. You're fired. Humagighik si Odessa na tila kinikilig pa. Hindi siya nakikipagbiruan at lalo lamang nadagdagan ang inis niya sa reaksyon nito. Iniisip mo bang nasa Encantadia tayo dahil napakagubat nitong bakuran mo? Ikaw, sir, fan ka rin ba ng Encantadia at iniisip mo nga ako si Perena? Hindi ko po hawak ang brilyante ng apoy at hindi ako isang sangre. What? Anong pinagsasasabi mo? Napakamot sa batok si Odessa. Sabi mo kasi you're fired. Hindi naman ako apoy, sir. Inosente nitong tugon. Sandaling natigilan si Julian, ngunit unti-unti nang nagpigtas ang pagtitimpi niya. Lumayas ka. Hindi ko kailangan ng kasabahay. Bulyaw nito. Kailangan mo, sir. Hindi naman ako dadalhin dito kung hindi mo kailangan. Baliwalang katwiran nito saka bumalik sa pag-iihaw. Lumapit si Julian kay Odessa. Luto na pala to, sir. Pwede ka nang... Oy, teka! Anong ginagawa mo? Pumalag si Odessa nang hawakan niya ito sa likod ng damit para hilahin palabas ng bakuran niya. Nainis si Julian nang mabilis itong nakawala sa hawak niya. Hinampas niya ang sarili niyang kamay sa katawan ng puno. Wala kang silbi. Sigaw niya at tukoy sa kanyang sarili. Sir Julian, anong ginagawa mo? Pinigilan siya ni Odessa. Itigil mo yan. Hinawakan nito ang mga braso niya saka inilayo sa katawan ng puno. Akala ni Julian,
Titingnan ni Odessa ang palad niya kung nasaktan ba siya, pero ikinagulat niya ang ginawa nito. Baliwala siya nitong binitiwan sa kamarahang hinaplos ang katawan ng puno. Kawawa naman tong puno. Walang kalaban-laban pero sinasaktan mo, sir. Para maiwasang masaktan si Odessa, tumalikod na lang si Julian. Umalis ka na bago mo pa pagsisihan na nanatili ka rito. Malamig niyang sabi sa babae saka siya umalis. Nawala na ng gana magluto si Julian kaya bumalik siya sa kanyang silid. Ngunit nakaramdam siya ng gutom pagsapit ng hating gabi. Nagtungo siya sa kusina para magluto ng instant noodles, pero napansin niya ang nakatakip sa mesa. Binuksan niya yon at nakita ang lechong manok, lumamig na kanin at noodles na may repolyo at carrots. May pakinabang din palang babaeng yun bago siya umalis. Umupo si Julian at sinimulan ang pagkain. Nagustuhan niya ang lasa ng manok at halos maubos ang kalahati niyon bago siya bumalik sa kanyang silid. Aminado siyang masarap magluto si Odessa, pero hindi niya ito kailangan sa bahay niya. Kaya niyang alagaan ng sarili niya, kahit pa ituring siyang baldado ng sariling pamilya. Kinaumagahan, nagising si Julian na may umuusok na naman sa likod bahay. Hindi ba pinatay ng babaeng yun ang apoy bago siya umalis kahapon? Ang tagal naman mawala ng apoy nun. Nagmamadali siyang lumabas at sumilip sa likod bahay. Baka kumalat ang apoy at mahagip ang ancestral house. Pero mas napansin niyang kulang na naman ang baitang ng hagdan. Paglingon niya, naroon si Odessa habang nagluluto. Odessa, tinanggal na kita sa trabaho ah. Ano pang ginagawa mo rito? Nagluluto, sir. Nakangiting tugon nito. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Wala ka ng trabaho. Umalis ka na. Sir, hindi nawawala ang trabaho. Kahit saan tayo pumunta, may trabaho pa rin. Minsan kahit natutulog tayo, nagtatrabaho pa rin ang isip natin. Bakit sasabihin mong wala na akong trabaho? Ang dami-daming gagawin dito oh. Paglilinis pa lang nitong bakuran mo, malaking trabaho na. Ang aga-aga pero pakiramdam ni Julian, dahan-dahang umaakyat ang kanyang dugo sa ulo. Inuubos na naman ni Odessa ang pasensya niya. Wag mo akong pinagloloko, Odessa. Hindi mo magugustuhan kapag nawalan ako ng kontrol. Ngayon pa lang, kusa ka nang umalis na bahay ko. Babala niya. Sandali lang itong lumingon sa kanya, saka muling itinuon ang paningin sa niluluto. Hindi ako pwedeng umalis, Sir Julian. Wala akong ibang mapupuntahan. Sa Barrio Cadcad Mountain Province pa ang bahay ko. Sobrang layo kung lalakarin ko yun. Nakapunta ka rito. Ibig sabihin makakauwi ka rin. Inihatid lang ako ng driver niyo rito. Ang sabi niya sa akin, pumupunta siya rito tuwing katapusan ng buwan para magdala ng groceries. Kung ayaw mo talaga sa akin, hihintayin ko na lang siyang pumunta rito para sasabay na ako pauwi sa kanya. Sa ngayon, tiisin mo munang kasama mo ako, sir. Hindi ko ang magdedesisyon sa loob ng bahay ko, Odessa. Umalis ka na kung ayaw mong hilahin kita palabas. Kahit hilahin mo ako palabas, babalik pa rin ako sa loob ng bahay mo, sir. Kahit ilak mo ang gate, aakit naman ako sa bakod. Kung nakalak ang pinto, mabilis ko mabubuksan ang dingding na kahoy para makapasok sa loob. Tingnan natin kung sino ang unang mapapagod sa atin, Sir Julian. Tatawagan ko si Mami at ipababalik kita kung saan kanya napulot. Halos sumusuko na niyang sabi. Matigas si Odessa at ngayon lamang siya hihingi ng tulong sa mami niya para paalisin to. Malakas ka bang sumigaw, Sir Julian? Maririnig ba niya ang boses mo kung saan siya naroon ngayon? Para siyang pinipiloso po ni Odessa, pero inosente ang nakikita niya sa mga mata nito. Hindi niya tuloy malaman kung sinasadya ba nito o sadyang ganoon lang talaga to. May tinatawag tayong cellphone, Odessa. Huwag mong sabihin na wala rin yun sa bundok kung saan ka nanggaling. Ngumiti si Odessa sa halip na mainsulto. Sir, hindi ako kasing mangmang tulad ng iniisip mo. Alam ko po kung ano ang cellphone kahit wala ako niyon. Pero ikaw yata ang nakakalimot. Ang sabi ng driver niyo, putol ang connection sa loob ng bahay mo. Hindi mo makakausap ang kahit sino kapag narito ka. Maliban na lang kung personal ka nilang binibisita. Kinuyom ni Julian ang mga kamay. Nakalimutan niyang pinatanggal niya ang telepono sa loob ng bahay. Maging ang cellphone niya ay itinapon na niya simula nang manirahan siya roon. Ngayon lamang niya pinagsisisihan ang pagputol niya ng komunikasyon sa labas. Fine. 1 month. At huwag ka magpapakita sa akin habang narito ka, Odessa. Sumusuko niyang sabi. Sige sir, walang problema. Pero pwede bang turuan mo kung gumamit ng lutuan sa kusina? Baka kasi maubos ang kahoy dito sa bahay mo. Matagal-tagal din ng 1 buwan. Kita mo nga iilan na ang bait ng hagdan mo.
Mabigat ang loob ni Julian pero wala siyang pagpipilian kaysa maubos ang kahoy sa bahay niya. Tinuruan niya si Odessa sa paggamit ng iba't ibang appliances at mabilis naman itong natuto. Pagkatapos noon, hindi na niya nakikita si Odessa sa paligid, pero palagi itong may nakahandang pagkain sa mesa. Samantala, tinupad ni Odessa ang pangako kay Julian. Sinikap niyang huwag magpakita rito habang nasa bahay siya nito. Kinabisado niya ang oras ng pagising at paglabas nito ng silid. Tinitiyak niyang nakapagluto na siya bago pa lumabas ang lalaki. Kapag bumalik naman ito sa silid, saka siya maglilinis ng bahay. Naging maayos ang ganoong setup sa loob ng isang linggo. Pero may isa siyang problema. Paano niya makukuha ang maruruming damit ni Julian wala sa silid nang hindi siya nito nakikita? San ba may papel at ballpen dito para susulatan ko na lang si Sir Julian? Naghalongkat si Odessa sa storage room. Puno yun ng mga lumang gamit at sa isang kahon, nakita niya rin ang mga lumang larawan. Nakaupo sa eleganteng upuan ng isang babae at lalaki na hula niya ay mag-asawa. Sa likuran ng mga ito ay 6 na mga lalaki na tingin naman niya ay magkakapatid. Kamukha ni Sir Julian ang isa sa mga to. Siguro daddy niya to. Puna niya sa isang lalaking nakatayo sa likuran. Binitiwan ni Odessa ang larawan saka tiningnan ng iba pa. Pawang mga larawan yon ng pamilya ni Julian. Ngunit napahinto siya sa isang picture frame kung saan ito mismo ang nasa larawan suot ang uniforme ng isang sundalo. Malamig pa rin ang tingin nito na para bang palaging nanunuri. Ngunit sa larawang yon, mas malinis ang itsura ni Julian. Makinis ang mukha nito at wala pa ang balbas at bigote na karaniwan niyang nakikita ngayon. Ang angas pala nitong si Sir Julian. Sundalo rin pala siya. Kaya pala ang ganda ng tindig niya at ang laki ng katawan. Bakit kaya nagkukulong na lang siya rito ngayon? Nagkibit-balikat na lang si Odessa sa sarili niyang tanong. Ibinalik niya ang mga larawan sa kahon saka naghanap ng papel at ballpen. Pero wala siyang makita. Wala akong pagpipilian kundi pumasok sa silid ni Sir Julian habang natutulog siya. Sana hindi siya magising. Pagsapit ng hating gabi, dahan-dahang pumasok si Odessa sa silid ni Julian. Magaan ang bawat hakbang niya para hindi makagawa ng ingay. Pumasok siya sa banyo para kunin ang labahin. Pero malinis yun at wala siyang nakita kahit isang nakasampay na damit. Saan ba nilalagay ng mayayaman ang marumi nilang damit? Bakit wala sa banyo? Lumabas siya ng banyo at maingat na isinara ang pinto. Pagbalik niya, nakatayo si Julian sa harapan niya. Mabilis siyang tumalikod para sana magtago, pero wala siyang pagtataguan. Idinikit na lamang niya ang mukha sa pader at pumikit. Kahit pumikit ka, nakikita pa rin kita, Odessa. Anong ginagawa mo rito ng 10 oras ng gabi? Napipilitan siyang umiti bago humarap sa seryosong lalaki. Kukunin ko lang ang marurumi mong damit, Sir Julian. Wala kasi sa laundry room kaya iniisip kong baka narito. Pero wala naman sa banyo. Tinatago mo bang mga marumi mong damit? Naroon ang laundry basket ko. Itinuro nito ang isang pinto sa tabi ng closet nito. Sige sir, kukunin ko lang. Nagmamadali niyang kinuha ang laundry basket. Ngunit nang muli siyang tumingin sa binata, nakaupo na ito sa gilid ng kama at nakalaylay ang mga kamay sa unahan habang nakayuko. Nakamamanghang tingnan ang maganda nitong katawan sa ganoong pwesto, lalo pat wala itong suot na pang-itaas na damit. Pero napansin niyang tila may dinadamdam ito. At nakita rin niya ang malaki nitong peklat sa bandang balikat. Sir Julian, ayos ka lang ba? Lumabas ka na, Odessa. Galalgal ang boses nitong sabi. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Get out! Sigaw nito. Nagmamadali naman siyang lumabas ng silid, bitbit ang laundry basket. Pero tumigil siya sa gilid ng pinto at muli itong sinilip. Paulit-ulit itong bumuntong hininga, saka muling bumalik sa pagkakahiga. Maingat niyang isinara ang pinto bago dinala sa laundry room ang labahin para labhan. Ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang nakita kanina. Ano kaya nangyari kay Sir Julian? Parang nawalan ng lakas sa mga braso niya kanina at parang nasasaktan siya. May sakit kaya siya? Sana okay lang siya. Concern niyang bulong sa sarili. Simula ng gabing yon, nangako si Odessa na mas aalagaan si Julian para hindi na nito maranasan ang ganoong sakit. Makalipas ang mga araw, patuloy pa rin ang hide-and-seek setup ni na Odessa at Julian. Paminsan-minsan, naaabutan siya ng lalaki sa kusina habang nagluluto, pero hindi naman siya nito sinisita.
Pabor naman sa kanya ang pananahimik nito dahil nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Isang umaga, ginulat si Odessa ng isang hindi inaasahang bisita. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang isang maputing babae, matangkad at elegante sa suot na sleeveless pink dress. "Ano pong kailangan niyo, ma'am?" Magalang niyang tanong. Tumaas ang manipis nitong kilay. "Sino ka at anong ginagawa mo rito?" Mataray nitong tanong. "Ako po si Odessa. Kasambahay po ako ni Sir Julian." "Kasambahay ka lang pala. Umalis ka sa daraanan ko, papasok ako." Gumilid si Odessa. Pumasok ang babae, saka nito nilibot ang tingin sa paligid. "Nasaan si Julian?" Tila reyna nitong tanong. "Nasa silid po niya, ma'am." "Tawagin mo. Sabihin mo, narito ang fiancé niya. Palabasin mo siya rito at harapin ako. Hindi yung tinataguan niya ako." Naging atubili si Odessa. Baka mas lalo siyang mawalan ng trabaho kung kakausapin niya si Julian at uutusan pa niya itong lumabas para harapin ng babae. "Ma'am, ikaw na lang po ang pumunta sa silid ni Sir Julian." "Walang silbi. Nasaan ang silid niya?" "Sa ikalawang palapag po, may nag-iisang pinturon. Yun po ang silid ni Sir Julian." Hinawi ng babae ang mahabang buhok, saka umakyat sa ikalawang palapag. "Bahala na silang mag-usap dun. Basta ako, magtatrabaho lang ako dito." Bulong niya, saka ipinagpatuloy ang pagwawalis sa sala. Hindi pa siya nagtatagal sa pagwawalis nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Julian. "Odessa, umakyat ka rito ngayon na!" Binitiwan niya ang walis tampo, saka nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag. Naabutan niya sina Julian at ang babae sa may pinto. "Sir Julian, bakit niyo po ako tinatawag?" "Paalisin mo ang babaeng to sa bahay ko. Sa susunod, huwag mo na siyang papapasukin dito." "Sige po, sir." Hahawakan sana ni Odessa ang babae, pero malakas nitong tinapik ang kamay niya. "Huwag mong idadampi sa akin ang madumi mong kamay, muchacha. Ayoko magkarasya sa balat ko." Maarte nitong sabi. Sandaling lumingon si Odessa kay Julian bago muling ibinalik sa babae. "Pinapaalis na po kayo ni Sir Julian, ma'am." "No." Matigas nitong sabi, saka tumingin kay Julian. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binabawi ang desisyon mo, Julian. Ikakasal na tayo. Pero bigla kang umatras. Tanggap ko naman ang nangyari sa'yo. Hindi mahalaga sa akin na nawala ka sa serbisyo. Ikaw ang mas mahalaga sa akin." Sinungaling. Malinaw na ikaw ang nagloko kaya naghiwalay tayo, Barbara. Sinamantala mong nasa malayo ako para malaya kayo ng lalaki mo. "Wala kang oras para sa akin kaya nagawa ko yun. Puro ka na lang kasi trabaho at nadadestino ka pa sa mga probinsya na hindi madaling puntahan. Nagsisi na rin ako sa ginawa ko. Bakit ayaw mo pa rin akong patawarin?" Kung nagawa mo noon, magagawa mo rin ngayon. Wala ka nang babalikan sa akin, Barbara. Tapos na tayo. Malamig na tugon ni Julian bago tumingin kay Odessa. "Paalisin mo ang babaeng yan at hahayaan kitang magtrabaho rito. Hindi mo na kailangang umalis." Nagliwanag ang mukha ni Odessa. Kaagad niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ni Barbara. "Yes, sir." Walang nagawa ang pagpupumiglas ng babae nang hilahin niya ito. "Julian, please! I'm sorry! Give me a second chance!" Sigaw ni Barbara. Hindi tumigil si Odessa sa paghila hanggat hindi nadadala sa labas ng gate ang babae. "Bitiwan mo ako, muchacha! Ano ba?" Tiniis ni Odessa ang paghampas at kalmot ni Barbara sa mga braso niya. Mas mahalaga ang kanyang trabaho at hindi niya yun ipagpapalit sa galos lang. "Pasensya na, ma'am. Napag-utusan lang at kailangan ko rin ng trabaho to." Binitiwan ni Odessa ang babae sa labas ng gate at mabilis na isinara yun. "Pagbabayaran mo to, muchacha. Tandaan mo ang araw na to at masigit pa rito ang gagawin ko sa'yo." Galit nitong banta bago umalis. Tiningnan ni Odessa ang mga guhit ng kuko ni Barbara sa braso niya. Aswang yata ang babaeng yun. Ang talas ng mga kuko niya. Ang lakas mangalmot. Napailing na lang siya saka pumihit pabalik sa bahay. Ngunit umangat ang tingin niya nang mapansin si Julian sa veranda ng ikalawang palapag. Seryoso itong nakatingin sa kanya at ilang sandali silang nagkatitigan. May kung anong sumikdo sa dibdib niya nang sandaling lumambot ang tingin nito bago tumalikod at pumasok sa silid nito. Napahawak si Odessa sa tapat ng kanyang puso. Mabilis ang kabog na yun pero binaliwala lang niya. Pagod lang to sa paghila sa aswang na yun. Bulong niya saka muling pumasok sa bahay.
Mabilis na lumipas ang mga araw. Dahil sa pangako ni Julian, hindi na nababahala si Odessa nang sumapit ang huling araw ng buwan. Pumunta roon si Manong Fausto, ang driver ng mga Santillanes at ang taong kumuha sa kanya bilang kasambahay. Nagdala ito ng groceries para sa bahay at palihim din siya nitong kinausap bago umalis. Kumusta ka rito, Odessa? Tinanggal ka na ba ni Sir Julian sa trabaho? Umaasa nitong tanong. Kung alam lang nito na unang araw pa lang ay gusto na siyang paalisin ni Julian, baka matawa pa ito. Nagkunwari lang siyang nagbibiro para hindi seryosohin ang sinabi ng lalaki. Pero ang totoo, kabadong-kabado siya ng araw na yon. Hindi pa po. Parang nagustuhan naman ni Sir Julian ang trabaho ko dito. Imposible. Walang nagtatagal na kasambahay si Sir Julian. Matagal na ang isang linggo sa mga ipinadala ni Ma'am Mercedes dito. Pero ikaw, nakaisang buwan na. May ginawa ka ba sa kanya? Tinakot mo ba siya tulad ng ginawa mo sa akin sa Mountain Province para bigyan kita ng pera? Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Odessa. Tumalim ang mga mata niya na nagpayuko kay Manong Fausto at bahagya pa itong umatras. Manong Fausto, ikaw na rin ang nagsabi sa akin na mas mabuting kumita ng marangal kaysa mangharang ng sasakyan sa kalsada para manghingi ng pera. Baka nakakalimutan mong ikaw rin ang makikinabang kung mananatili ako dito bilang kasambahay. Anak mo ang dapat na nasa posisyon ko ngayon. Pero tulad ng sinabi mo, hindi mo siya kayang manatiling inaalipin ng ibang tao. Ako ang sumagot sa tungkuling dapat sana ay kanya para matulungan ng mga bata sa baryo namin. Kaya huwag mo akong pagbintangan kung bakit hinayaan ako ni Sir Julian na manatili rito. Pasensya na, Odessa. Mas maganda sana kung pinaalis ka na lang ni Sir Julian para malaya na rin ang anak ko nasa probinsya. Kakalimutan na siya ni Ma'am Mercedes at kukuha na lang ng ibang kasambahay bilang pamalit sa kanya. May usapan na tayo tungkol dyan, Manong Fausto. Kung may magtatanong tungkol sa pamilya ko, ikaw ang ipapakilala kong ama. Mukhang wala namang pakialam si Sir Julian sa bagay na yan eh. Kaya makakaasa kang ligtas ang lihim mo sa akin. Salamat. Nangako rin ako sa iyo na ipapadala ko ang sweldo mo kay Aling Tasha para sa mga bata. At tutuparin ko yun. Sa akin ibibigay ni Ma'am Mercedes ang pera dahil ang alam niya anak kita. At ipapadala ko yun kay Aling Tasha. Mabuti't nagkakaunawaan tayo, Mang Fausto. Matapos ang maikling pag-uusap, bumalik na si Odessa sa trabaho dala ang lihim na isa lamang siyang substitute maid sa bahay ni Julian. Ilang buwan pa ang lumipas. Para kay Julian, tila kahapon lang simula nang maging kasambahay niya si Odessa. Unang araw pa lang nito sa bahay, sinagad na agad nito ang pasensya niya. Pero ngayon, nasanay na siya dito sa mga ginagawa nitong pag-aalaga sa bahay at sa kanya. Sir Julian, may gusto ka po bang ipagawa sa akin? Nakangiti nitong tanong na tila hindi napapagod sa paglilinis ng bakuran. Wala na. Gawin mo nang kailangan mo pang gawin. Okay sir, sisigaan ko lang ang mga kalat na naipon ko sa bakuran at aayusin ko na rin yung hagdan sa likod bahay. Nakakuha na kasi ako ng magandang kahoy para doon. Mamaya na ako magluluto ng hapunan. Magmerienda ka muna nitong arroz caldo. Kaluluto ko lang yan. Alright, thank you. Simpleng tugon ni Julian. Sandali, Odessa. Napansin kong wala na mga dating gamit sa kusina. Bakit iba na mga plato, mangkok, baso, pati kutsara at tinidor? Nasaan ang mga dating gamit doon? Pinalitan ko ng mas magaan na gamit, sir. Napansin kong nahihirapan kang gamitin ng mga dating gamit. Ipinasabay ko na lang sa driver niyo ang pagbili ng mga bago. Pinalitan ko na rin ang mga gamit mo sa banyo. Isinalin ko sa mas maliit at mas magaang lalagyan ng body wash at shampoo para mas madali mong gamitin. Kung may iba pa akong nakaligtaan, sabihin mo lang sa akin at ako na ang bahala. Sandaling natigilan si Julian. Si Odessa lang ang nakaisip na palitan ang mga gamit na pang-araw-araw niyang ginagamit sa bahay. Kahit ang mami niya, hindi yun naisip. Aminado siyang madaling mangalay at mamanhid ang mga braso niya kahit simpleng kutsara at tinidor lang ang hawak niya. Hindi niya yun sinasabi sa kahit sino. Pero napansin pa rin pala ng dalaga. Salamat, Odessa. Simula nang ilayo ni Julian ang sarili sa lahat, ngayon lang siya tunay na nakadama ng pasasalamat. Wala siyang naramdamang pangmamaliit sa boses ni Odessa kundi puro pag-aalala at malasakit lamang. Walang anuman, Sir Julian. Sa labas lang muna ako Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Tumango siya. Nakangiti namang umalis ang dalaga. Dinampot ni Julian ang lalagyan ng merienda saka siya bahagyang napangiti. Magaan yon at pakiramdam niya'y normal ang lakas ng mga braso niya. She puts her whole heart into her work.
Bulong niya saka maganang kinain ang merienda. Pagkatapos kumain, naisipan ni Julian na silipin si Odessa sa bakuran. Nakita niyang hinahakot nito ang malalapad na kahoy papunta sa likod bahay. Sinundan niya ito roon at tahimik itong pinanood. Ginamit nito ang mga tools sa storage room para maayos muli ang hagdan. Nang matapos ito, hinakot naman ito ang mga pinutol na sanga ng puno at mga damo sa isang gilid. Pawis na si Odessa, pero hindi man lamang niya nakikitaan ng pagod. Sa halip, tila nag-e-enjoy pa ito sa ginagawa. Hindi na malaya ni Julian na matagal na pala niyang pinagmamasdan si Odessa. Bahagyang namumula ang mga pisngi nito dahil sa init, habang may ilang hibla ng buhok na kumakapit sa noo nito dahil sa pawis. Hindi man ito nag-aayos ng sarili, may taglay itong payak na ganda na hindi niya noon napapansin. Agad siyang umiwas ng tingin at bahagyang napailing. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang natigilan sa simpleng tanawing yun. Sir Julian, may kailangan ka ba? Tanong ni Odessa nang mapansing nakatayo siya sa gilid ng pinto. Wala naman, pero gusto kong tumulong sa ginagawa mo. Lumapit siya para tulungan ang dalaga, pero mabilis nitong inagaw sa kanya ang sangang hihilahin sana niya. Sir Julian, hindi mo trabaho yan. Ako nang bahala sa mga yan. Magpahinga ka na lang. Odessa, ilang buwan na ako nagpapahinga sa bahay na to. Kailangan ko rin mag-exercise para pawisan. Hindi ka nag-exercise? Bakit ang macho mo pa rin? Inosente nitong tanong. Bahagyang natawa si Julian. Wala kasing nakikitang mali siya kapag si Odessa ang nagtatanong ng ganoong bagay sa kanya. These muscles came from years of military training. They don't disappear that easily, especially with Santillan's blood. Sundalo ka pala, Sir Julian? Yeah, I used to be a general. Kaya pala ang ganda pa rin ng katawan mo kahit hindi ka nag-exercise. Sundalo ka na, maganda pa ang lahi nyo. Gwapo rin ba mga kamag-anak mo, sir? Bahagyang nanigas ang panga ni Julian. Isang simpleng tanong lang yon, pero hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na para bang interesado si Odessa sa ibang mga lalaki sa pamilya niya. Nauunawaan mo ang sinabi ko? Pagbabago niya sa usapan. Oo naman, Sir Julian. Nakakaintindi ako ng Ingles kasi nakatapos naman ako ng high school. Naningkit ang mga mata ni Julian at nanunuri ang mga tingin niya kay Odessa. Niloloko mo talaga ako, Odessa? Hindi kita niloloko, sir. Bakit naman kita lolokohin? Nung first day mo rito, naunawaan mo ang you're fired, tama? Pero kung ano-ano ang sinabi mo tulad ng Encantadia, Brillante, Apoy, Pirena, Sangre, nawala akong ideya kung ano mga yun. Napipilitang ngumiti si Odessa na halatang guilty. Sorry na, sir. Palabas yun sa telebisyon na paborito namin panoorin tuwing gabi sa TV ng kapitbahay namin. Sinabi ko lang yun dahil kailangan ko talaga ng trabahong to. Hindi ako pwedeng umalis. Kalmadong bumuntong hininga si Julian. Hindi na niya yun gaanong iniisip. Sa mga araw na kasama niya si Odessa, nasaksihan niyang maaasahan talaga ito. Apology accepted, but under one condition. Anong kondisyon, sir? Don't ask about my relatives. They're all ugly. They look like a bunch of sickly old men. Napangiti ng bahagya si Odessa. Walang problema, sir. Pero hindi ka rin pwedeng tumulong sa akin dito. Ayaw ko mapagod ka. No, I want to help you. Dahil mapilit ka, yung mga magagaan na lang ang hilahin mo. Ako nang bahala sa iba. Okay ba yun, Sir Julian? Yeah, that's fine. Tumulong si Julian sa paglilinis ng bakuran. Kahit limitado ang gamit ng kanyang mga braso, gumamit siya ng mga paa para hilahin ang mga bagay na hindi niya kayang buhatin. Kaya mas napadali ang trabaho ni Odessa. Pagkatapos maglinis, nagpahinga sandali si Odessa bago naghanda ng hapunan. Naupo naman si Julian at tahimik itong pinanood. Unang beses niya itong mapapanood ng ganito katagal. Dati, madali siyang mainis sa presensya ng ibang tao. Ngunit kay Odessa, kakaiba ang nararamdaman niya. Hindi niya namalaya na matagal na pala siyang nakatingin na hindi naman nakaabala sa dalaga. Ilang taon ka na, Odessa? Curious niyang tanong para may mapag-usapan sila. 26 na ako, Sir Julian. Ikaw? Tugon nito habang hinahalo ang adobong manok sa kawali. 31. I'm 5 years older than you. What was your job before this? Sandali itong lumingon sa kanya. Yung totoo? Bahagyang kumunot ang noo ni Julian. Bakit? May kasinungalingan ka bang tinatago?
Hindi naman tinatago kasi wala namang nagtatanong tungkol doon. May hinahon nitong sagot. Pero kung may itatanong ka pa at hindi ako sasagot, mas pinili kong manahimik na lang kaysa magsabi ng kasinungalingan. Makahulugan nitong sabi. Tahimik na pinagmasdan ni Julian ang dalaga bago sumandal sa upuan. Curious ako kung anong trabaho mo bago ka napunta sa bahay ko. Nagtataka kasi ako. Malakas ang pangangatawan mo kahit maliit ka lang. Bahagya siyang huminto saka humalukip-kip. No offense, Odessa. Pero nung una, akala ko mahina ka. Masyadong payat ang katawan mo para sa edad mo. Pero ang lakas mo naman sa trabaho. Parang hindi ka napapagod. Napangiti ng bahagya si Odessa bago pinatay ang electric stove. Mukha lang akong payat, sir, kasi palaging maluluwag na t-shirt at pantalon ang suot ko. Pero malaman ako. Inilagay ni Odessa ang nilutong adobo sa mangkok bago lumingon sa kanya. Batak ako sa trabaho sa probinsya para may makain kami araw-araw. Mahirap kasi ang buhay namin doon. Sandaling natahimik si Julian. Hindi niya inasahan ang sagot nito. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit hinayaan ka nilang maghirap? Ngumiti lang si Odessa at hindi sumagot. Sa halip, inilapag nito ang mangkok sa mesa at ipinagpatuloy ang paghahain ng hapunan. Naintindihan naman ni Julian ang katahimikan nito, kaya hindi na niya pinilit ang tanong at nagtanong na lamang ng iba. Tungkol sa trabaho mo dati, hindi mo rin ba sasagutin? Sasagutin ko, pero wag kang magugulat ha. I won't. Tugon niya at siniguradong hindi siya magugulat sa anumang sasabihin ni Odessa. Ang trabaho ko dati ay mangharang ng sasakyan sa kalsada para manghingi ng pera. Ang target ko ay yung magagandang kotse para siguraduhin may maibibigay sila sa akin. What? You did that? That's illegal. You could go to jail for that. Nangako si Julia na hindi siya magugulat, ngunit nabigla pa rin siya sa narinig. Hindi niya akalaing ang isang tulad ni Odessa na maliit ang katawan at tila mahina sa unang tingin ay may kakayahang gawin ang ganoong bagay. Kaya nagbagong buhay na ako, Sir Julian. Ayaw ko makulong dahil magugutom ang mga batang alaga ko. Ako lang ang inaasahan nila dahil wala na silang mga magulang. Nasaan ang mga magulang nila? Bakit ikaw ang tumatayong ina sa kanila? Mahirap ang buhay sa lugar namin, sir. Yung iba umaalis para magtrabaho at makipagsapalaran sa Maynila, pero hindi na bumabalik. May mga namamatay rin dahil sa sakit, habang ang iba naman kusang iniiwan ng kanilang mga anak. Nakakaawa ang mga batang yun, kaya inako ko ng responsibilidad sa kanila para hindi nila maramdaman na nag-iisa sila. Napakabuti ng puso mo, Odessa. Maswerte ang mga batang yun na ikaw ang nag-aalaga sa kanila. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginawa mo para sa kanila. Puri ni Julian sa dalaga. Ikaw rin naman, Sir Julian. Mabuti ang puso mo dahil hinayaan mo ako magtrabaho rito. Ikaw ang tumutulong sa mga batang inaalagaan ko. Don't worry, I won't send you out para mas makatulong ka pa sa kanila. Pangako yan, Sir Julian ha. Huwag mo akong paaasahin. Kapag nawala ang trabaho ko rito, babalik ako sa harang kotse. Kapag nakulong ako, kasalanan mo yun. Kaya wag na wag mong babaliin ang pangakong yan. Yeah, I promise. Masiglang ngumiti si Odessa. Napansin pa niya ang pangingilid ng luha nito. Saglit itong tumingala para pigilan ang pagpatak niyon. Salamat, Sir Julian. Ipagdadasal kita palagi tuwing gabi na malampasan mo ang mga pagsubok na pinagdaraanan mo at magkaroon ka ng masaya at payapang buhay. Sa kalooban ng Diyos, matutupad din yon, sir. I hope God hears your prayers, Odessa. Madalas ding sumagi sa isip ni Julian ang pag-alis sa madilim na yugto ng buhay niya. Pero wala siyang makita ni isang dahilan para gawin yon. Hindi na siya kailangan ng militar. Niloko siya ng kanyang fiancé habang ginagampanan niya ang tungkulin niya. At pakiramdam niya wala na rin siyang halaga sa sariling pamilya. Kung sakaling matupad ang panalangin ni Odessa, umaasa siyang magbibigay ang Diyos ng isang dahilan na magtutulak sa kanya upang bumangon muli. Matutupad yun, Sir Julian. Maghintay ka lang. Pero sa ngayon, kumain ka na muna. Pinagsalin siya nito ng tubig sa baso at pagkain sa kanyang plato. Sumabay ka nang kumain sa akin, Odessa. Nahinto sa ere ang kamay nito at gulat na nakatingin sa kanya. Seryoso ka ba, sir? Yeah, 2 lang naman tayo sa bahay na to. Wala namang masama kung sabay tayong kumain. Kasambahay mo ako, sir, at ikaw ang amo ko rito. Hindi yata magandang tingnan kung sasabay ako sa pagkain mo. It doesn't matter.
Para hindi ka mailang, ituring mo na lang akong kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Odessa bago malawak ng ngumiti. Inilapag nito ang mangkok ng ulam sa mesa at umupo. Wow, magkakaroon ako ng kaibigang mayaman. Pwede ka rin bang utangan, sir? Bahagyang natawa si Julian sa biro nito. Pwede, kung tatawagin mo ako Julian. Kung magiging kaibigan mo ako, pangalan kong itawag mo sa akin at hindi sir. Yun lang ba? Kayang-kaya ko yan. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Julian na lang ang itatawag ko sa'yo. Okay ba yon, Julian? Yeah, that's better. Satisfied nang umiti si Julian. That's it, Odessa, my friend. Okay, my friend. Masigla nitong sagot. Pumalakpak pa si Odessa at halos kuminang ang mga mata nito sa tuwa. Sa unang pagkakataon, naging masigla ang hapagkainan sa ancestral house kahit silang dalawa lamang ang naroon. Napuno yun ng mahahabang usapan at tawanan na unang beses nilang naranasan sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama. Panibagong araw na naman sa loob ng ancestral house. Nakatayo si Julian sa harap ng salamin sa banyo ng kanyang silid at tinitingnan ang sariling refleksyon. Malago na ang buhok niya at halos natatakpan na ng bigote at balbas ang kalahati ng kanyang muka. Sinubukan niya mag-ahit pero ilang sandali pa lang na nakataas ang kanyang kamay ay nagsimula na siyang hingalin. Ibinaba niya ang braso at napabuntong hininga. Jeez, am I really this worthless? I can't even shave my own beard without struggling. Inis niyang sabi. Lumabas siya ng silid na bakas sa mukha ang inis at pagkadismaya. Napansin siya ni Odessa na nagpupunas ng mga mueble sa sala. Julian, bakit hindi maipinta ang mukha mo? May problema ba? Umupo siya sa sofa saka dismayadong bumuntong hininga. I tried to shave my beard, but I can't even do something as simple as that anymore. Kahit sa pagsisipilyo, ilang beses akong nagpapahinga bago matapos. Ganito na ba ako kawalang kwenta? Hinaing niya. Ako na lang ang gagawa para sa'yo. Napatingin siya kay Odessa. Ganito ito palagi sa tuwing may bagay siyang hindi kayang gawin. Agad itong umaalalay at gumagawa para sa kanya. Mas magaan ang pakiramdam niya kapag nasa paligid ito at ni minsan ay hindi ito nagtanong tungkol sa nangyayari sa kanya. Kukunin ko lang ang pang-shave mo. Bago pa sumagot si Julian, tumalikod na si Odessa at umakyat sa ikalawang palapag. Pagbalik nito, dala na ng dalaga ang mga gamit sa pag-ahit, na isang razor, shaving cream at malinis na tuwalya. Paano ba gamitin to? Inosenteng tanong ni Odessa habang hawak ang razor. Ganito lang yan, Odessa. Itinuro ni Julian kung paano gamitin ang razor at ang tamang proseso ng pag-aahit. Mabilis namang natutunan ni Odessa ang mga itinuro niya. Naglagay muna ito ng shaving cream sa bahaging may balbas bago dahan-dahang sinimulang ahitin ang mukha niya. Sa buong proseso, tahimik lamang na nakatitig si Julian sa seryosong mukha ni Odessa. Tutok na tutok ito sa ginagawa at hindi nito namamalayang nakatutok din ang paningin niya rito. Maamo ang mukha ni Odessa, malamlam ang mga mata na pinaresan ng maliit at matangos na ilong. Natural din ang kulay ng mapula nitong labi na hugis puso. Ilang saglit pa, bigla itong umiti. Ayan, natapos na rin. Hindi na malaya ni Julian na natapos na pala ito. Nanatili ang tingin niya rito hanggang mapansin niyang unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi nito. Bahagyang namula ang pisngi ng dalaga at hindi rin nakaligtas sa kanya ang paglunok nito na para bang may bumara sa lalamunan habang tinitingnan ang malinis niyang muka. Ang gwapo mo pala talaga, Julian. Hindi nito napigilan ang paghanga na nagpangiti sa kanya. I'll take that as a compliment, Odessa. Mas lalong namula ang mukha ni Odessa. Umiwas ito ng tingin sabay tayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Julian. May kukunin lang ako sa kwarto ko. Makakatulong yun para walang sagabal sa mukha mo. Nagtataka siya kung ano ang tinutukoy ni Odessa. Ngunit pagbalik ng dalaga, nasagot ang tanong niya. Hawak nito ang itim na simpleng panali sa buhok. Itaas natin ang buhok mo para mas presko sa pakiramdam mo. Anito. Tumayo sa likuran ni Julian si Odessa, saka nito marahang nilikom ang buhok niya. Ramdam niya ang pagsuklay ng daliri nito sa kanyang ulo na nagbigay ng ginhawa sa pakiramdam niya. Para siyang minamasahe sa simpleng pagdampi ng mga daliri nito sa anit niya. Ang ganda ng buhok mo, Julian. Makintab at madulas. Halatang malusog.
Sayang kung pagugupitan mo to. Hindi ko yan pagugupitan kung wala ang permiso mo. Hahayaan ko muna yung humaba hanggat hindi ka nagdedesisyong pagupitan ko. Bahagyang natawa si Odessa. Bakit naman nasa akin ang desisyong yan? Hindi naman ako may-ari ng buhok mo. Ikaw ang palagi nasa tabi ko, Odessa. Kung may isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan ngayon, ikaw yon. Sa kalagayan ko ngayon, para na rin akong lumpo. Halos wala akong magawa ng mag-isa. Kaya pinagkakatiwala ko sa iyo ang pagdedesisyon para sa mga pangangailangan ko. Sige, ako bahala sa iyo, Julian. Napangiti si Julian sa mabilis na pagsang-ayon ni Odessa. Mula noon, naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na gawain ang pagtatali sa buhok ni Julian. Tuwing umaga matapos patuyuin ang buhok ng binata, maingat yung itinatali ni Odessa gamit ang sariling panalid sa buhok. Nasundan pa yon ng nasundan hanggang sa makasanayan na nila. Isang umaga matapos itali ang buhok ni Julian habang nasa sala sila, marahang nagsalita si Odessa. Julian, gusto kong imasahe ang mga braso mo para magkaroon ng konting lakas yan. Napapansin ko kasi na nagbabago ang mood mo kapag nangangalay ka. Para hindi ka na rin ma-stress kahit sa pagsisipilyo lang. Imposible na mangyari yun, Odessa. Sobrang napinsala ang mga braso ko at balikat nang masabugan ako ng bomba sa isang operasyon. Akala ko noon, doon na magtatapos ang buhay ko. Pero himalang nakaligtas ako. Halos 2 taon akong sumailalim sa medikasyon na therapy para makabalik sa serbisyo. Akala ko tuluyan na akong gumaling. Pero hindi ko na malayang unti-unti na palang lumalala ang kondisyon ko. Naging pabayarin ako noon at umasang magaling na talaga ako. Kaya hindi ako nag-abalang magpa-check up ulit. Natuon ang atensyon ko sa trabaho. Pero ngayon nawala nang lahat sa akin. Pagkatapat niya sa totoong kondisyon niya. Umupo sa tabi ni Julian si Odessa sa kamarahang hinawakan ang kamay niya. Isinuot nito ang mga daliri sa pagitan ng mga daliri niya saka pinagsalikop ang mga palad nila at marahan itong pinipisil yun. Naramdaman niya ang init mula sa palad ng dalaga na tila naglalakbay sa bawat ugat niya. May mga bagay na hindi kayang ibigay ng doktor o ng gamot lang. Kailangan mo rin ng lakas ng loob at ng kagustuhang lumaban. Sa lugar namin, maraming walang kakayahang magpatingin sa doktor o bumili ng gamot. Kadalasan, wala kaming ibang magawa kundi magtiis at magpatuloy sa buhay. Kahit may iniindang sakit, pinipilit naming magtrabaho dahil kailangan. Hindi lahat ay kusang gumagaling, pero natutuhan naming huwag agad sumuko. Mahalaga ang medikasyon at ang payo ng doktor, pero mahalaga rin na tulungan mo ang sarili mo. Kung ikaw mismo ang mawawalan ng pag-asa, mahihirapan ka ring makatanggap ng tulong mula sa iba. Sa mga sinabing yun ni Odessa, tila nagkaroon ng panibagong lakas ang kamay ni Julian upang gantihan ang marahang pagpisil nito sa kanya. Napangiti siya nang maikulong ang palad ng dalaga sa sarili niyang palad. Ngunit sandali lang ang kasiyahang yun. Unti-unting nanghina ang kanyang mga daliri hanggang lumuwag ang pagkakahawak niya kahit ayaw niya itong bitiwan. Bumantong hininga si Julian. Mas mabuting tanggapin ko na lang ang katotohanan, Odessa. Hanggang dito na lang siguro ako. Hindi ko na maibabalik ang dating lakas ko at hindi ko na kayang bumalik sa serbisyo. Umangat ang kamay ni Odessa hanggang sa marahang lumapat sa dibdib ni Julian. Sandaling natigilan ang binata nang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa simpleng pagdampi lamang niyon. Hindi lamang pala ang tahanan niya ang napasok ni Odessa. Unti-unti na rin itong nakuha ang puso niya. Ano ba talagang sinasabi ng puso mo? Masaya ka ba sa kalagayan mo ngayon, Julian? Gusto mo bang habang buhay ka nalang manatili sa ganito? Hihintayin mo na lang bang lumipas sa mga taon hanggang sa tumanda ka at mamatay? Julian, bata ka pa. Marami ka pang maaaring maranasan. Marami ka pang maaaring gawin. Huwag kang sumuko agad. Idinampi ni Julian ang isang kamay sa palad ni Odessa na nasa dibdib niya. Then, help me, Odessa. Bring me back to who I used to be. Ngumiti ang dalaga. Ako ang bahala sa iyo, Julian. Sa tuwing naririnig ni Julian ang mga salitang yon mula kay Odessa, hindi niya maiwasang makaramdam ng kapanatagan dahil alam niyang sa bawat pagkakataong tila wala ng paraan, palagi itong nakakahanap ng solusyon. Bago matulog, minasahe ni Odessa ang mga braso at balikat niya, ngunit napansin niyang iba ang amoy ng langis na ipinapahid nito sa kanya. Odessa, anong ipinapahid mo sa akin?
Tanong niya habang bahagyang kumunot ang noo. Pangmanananggal. Ano? Joke lang. Cooking oil lang to. Sagot nito na parang walang kakaiba sa ginagamit nito. Wala kasi akong makitang ibang oil dito sa bahay. Ito lang ang available. Nakakatulong naman, di ba? Yaan mo pagbalik ng driver niyo, magpapabili ako ng baby oil. Napabuntong hininga na lang si Julian sa sagot nito. Kahit kakaiba ang amoy, hindi niya maikakaila na gumagaan talaga ang pakiramdam ng mga braso niya sa masahe nito. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Julian ang unti-unting pagbabago sa lakas ng kanyang mga braso. Hindi man bumalik ang dating kondisyon niya, pero may epekto ang pagtitiyaga ni Odessa. Isang gabi habang nakahiga siya sa kama upang magpahinga, bigla siyang napabalikwas ng bangon. Ilang buwan man siyang nawala sa serbisyo, hindi pa rin nawawala ang lakas ng kanyang pakiramdam at pagiging alerto. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at kaagad niyang nakita ang ilang kalalakihan na pumasok sa bahay niya. You dare to enter my house without my permission? Bulong niya. Gamit ang talas ng isip ng pagiging isang general, napansin niyang armado ang mga lalaki. Halatang profesional ang mga kilos nito at agad siyang napansin sa ikalawang palapag. Itinaas ng mga ito ang baril kasunod na mahihinang putok. Mabilis siyang yumuko at gumulong para magtago. Kahit matagal siyang hindi nakabalik sa operasyon, hindi pa rin nawawala ang natural na reflexes ng katawan niya. What the heck? Pinaghandaan talaga nila to. May mga silencer ang ginagamit nilang baril. Bumelo siya upang umatake. Nang mapansing malapit ang isang lalaki, kaagad niya itong sinunggaban. Naagaw niya ang hawak nitong baril saka itinutok sa ulo nito. Anong kailangan niyo sa bahay ko? Malamig niyang tanong. Pera ang kailangan namin. Mga magnanakaw kami. Ngumisi si Julian. Walang magnanakaw na aamin na magnanakaw sila. Sinungaling. Hinampas niya ito sa batok na nagpabagsak sa lalaki. Hindi nito mabibilog ang ulo niya. Hindi pagnanakaw ang motibo ng mga ito. Dahil nakikita niya kung paano lampasan ng mga ito ang mamahaling muebles na nasa salas. Punteriya ng mga ito ang unang palapag at isang tao lang ang naroon. Si Odessa ang punteriya nila. Hindi nag-atubili si Julian. Gamit ang baril na nakuha niya, nakagawa siya ng ilang putok upang mapaatras ang mga kalaban. Hindi man kasing lakas na dati ang mga braso niya, sapat pa rin ang natitirang kakayahan niya upang maipakita kung bakit minsan ay naging leader siya ng mga sundalo. You made one mistake. You came after her while I'm still standing. Walang ideya si Julian kung ilan ang mga lalaking pumasok sa bahay niya, pero nabawasan niya ang mga ito at nakarating siya sa unang palapag. Determinado siyang tapusin ang mga kalaban, pero hindi umayon ang mga braso niya. Humina ang kapit ng kanyang mga daliri at sumala ang sunod-sunod niyang mga putok. Isang lalaki ang agad na nakapwesto upang samantalahin ang pagkakataon. Itinaas nito ang baril at itinutok sa kanya. Sinubukan niya itong unahan, pero hindi niya makalabit ang gatilyo ng baril. Bago tuluyang makaputok ang lalaki, isang malakas na kalabog ang narinig sa paligid. Isang antigong flower vase ang tumama sa ulo nito. Napatigil ang lalaki bago bumagsak sa sahig, kaya nakita niya ang dalaga sa likuran nito. Odessa! Julian! Mabilis itong lumapit at inalalayan siya. Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Hindi agad nakasagot si Julian. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot na baka may mangyaring masama kay Odessa. Hindi pa tapos ang laban dahil may mga yabag pa rin siyang naririnig mula sa kabilang bahagi ng bahay. Dito ka lang sa likuran ko. Ako bahala sa'yo. Matapang nasabi ni Odessa saka nito dinampot ang baril na nasa sahig. Odessa, delikado. Bumalik ka na sa silid mo at hayaan mo ako rito. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi ko gagawin yan, Julian. Nangako ako sa'yo na hindi kita iiwan. Mananatili ako sa tabi mo kahit na anong mangyari. Mamatay man ako ngayon, hindi ko yun pagsisisihan. Nagpaputok si Odessa habang nakaharang ang katawan sa kanya, pero sablay ang tira nito. Peste, paano ba gamitin to? Kahoy lang ang armas namin sa harang kotse, pero ito totoong baril na. Mahina nitong reklamo. Sa kabila ng manghihinang katawan, hinapit ni Julian si Odessa mula sa likuran upang masuportahan ito. Nakapulupot ang isa niyang braso sa tiyan ng dalaga, habang ang isa'y nakaalalay sa braso nito upang tulungan itong itutok ang baril. Hindi niya hahayaang harapin ito ang laban ng mag-isa
at malagay sa panganib habang wala siyang ginagawa. Makinig ka sa akin, Odessa. Kapag sinabi kong fire, kalabitin mo ang gatilyo ng baril. Bulong niya. Sige, ako bahala sa pagpapaputok. Ikaw ang bahala sa pag-asinta. Inayos ni Julian ang posisyon ni Odessa, saka itinutok sa kalaban. Fire! Hudyat niya na sinunod ng dalaga. Mabilis niyang inayos ang posisyon ni Odessa para sa susunod na target bago siya magbigay ng hudyat. Sa bawat paggalaw niya, pilit niyang binubuhat si Odessa upang maitama ang kanilang posisyon na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang balikat at mga braso. Tiniis niya ang sakit hanggang sa matiyak niyang ligtas silang dalawa. Hanggat kaya pa niyang tumayo, siya ang magiging sandalan ng dalaga. Julian, tapos na. Ligtas na tayo. Pagkasabi nun ni Odessa, tuluyang bumigay ang katawan ni Julian. Naramdaman niyang nawawala ang lakas ng kanyang mga binti. Ngunit bago pa niya tuluyang maramdaman ang lamig ng sahig, agad siyang nasalo ng dalaga. Julian! Gimbal nitong sabi. Pilit nang umiti si Julian. Ramdam niya ang init ng yakap ni Odessa, pero ramdam din niyang unti-unting namamanhid ang katawan niya. Odessa. Huwag ka munang magsalita. Tatawag ako ng tulong. Please stay with me. Babalik ako agad, Julian. Kailangan kitang madala sa ospital. Pakiusap, huwag kang susuko. Hintayin mo ako. Kumirot ang dibdib ni Julian nang tumulo ang luha ni Odessa bago siya marahang bitiwan. Nagmamadali itong lumabas ng bahay at bawat hakbang nito palayo, unti-unti itong lumalabo sa paningin niya. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Odessa. Nakaramdam ako ng kasiyahan sa sandaling kasama kita. Muling napangiti si Julian habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Bumalik sa kanyang alaala ang mga sandaling kasama niya si Odessa. Mula sa una nilang pagkikita hanggang sa mga tawanan at kulitan nilang dalawa. Kung bibigyan pa siya ng pagkakataon, gusto pa niyang maranasan ang lahat ng yon kasama ang dalaga. Kaya naman ang ngiti nito ang huling pumasok sa isip niya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Samantala, walang kapaguran na tumatakbo si Odessa sa gitna ng tahimik na kalsada hanggang may makita siyang isang sasakyan. Hinarang niya yon para humingi ng tulong. Bumaba ang isang lalaki na hindi maipinta ang muka. Gusto mo bang mamatay? Umalis ka sa daan. Singhal nito. Halos madapa si Odessa sa paglapit dito. Pakiusap, mister. Tulungan mo ako. May mga lalaking pumasok sa bahay ng amo ko at nasa malubhang kalagayan siya ngayon. Kailangan ko siyang madala sa ospital. Ikaw lang maaari kong lapitan. Nasaan ang amo mo? Nasa lumang ancestral house sa dulo nitong kalsada. Bilisan natin, mister. Baka mapahamak siya. Aligaga niyang sabi. Nagbagong ekspresyon ng lalaki. Naroon pa rin ang pagkairita pero may bahid na yon ng pag-aalala. Jen, hindi na siya lumalabas ng bahay na pahamak pa siya. Sumakay ka na, miss. Puntahan natin ang amo mong former general. Titingnan ko lang sana kung buhay pa siya. Pero nasa bingit na pala siya ng kamatayan. Natataka man na parang kilala nito si Julian, hindi na nagtanong pa si Odessa. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse ng lalaki. Sa kanila pinuntahan si Julian. Sa tulong ng estranghero, nadala nila ito sa pinakamalapit na ospital. Hindi humupa ang malakas na kabog sa dibdib ni Odessa. Mahigpit niyang hawak ang nanginginig niyang mga kamay habang hinihintay na lumabas ang doktor na sumuri kay Julian. Nakayuko lang siya at nakatingin sa walang sapin niyang mga paa. Nanatili naman ang estranghero sa ospital at kanina pa ito may kinakausap sa telepono. Halatang balisa rin ito at nag-aalala. Maya-maya, may isang ginang na dumating. Nakasuot ito ng roba at pantulog na damit na halatang nagmamadali. Lucas, nasaan si Julian? Ano nangyari sa kapatid mo? Naiiyak na tanong ng ginang. Napatingin si Odessa sa estranghero. Napagtanto na niya kung bakit nag-aalala rin ito kay Julian. Dahil kapatid pala nito ang lalaki. Hindi pa lumalabas ang doktor, ma'am. Tugon ni Lucas. Panginoon ko, bakit nangyari ito sa kanya? May mga pumasok na armadong kalalakihan sa ancestral house. Napilitan siya lumaban kaya nangyari ito. Sino naman ang gagawa nito sa kapatid mo? Matagal na siyang naninirahan doon. Kung may magtatangka sa buhay niya, dapat noon pa. Hintayin na lang natin ang balita galing kay Marshall. Siya na ang kumikilos para alamin kung sino ang nasa likod ng pag-atake. May mga koneksyon siya at mga tauhan tutulong sa investigasyon. Hindi pa man nagtatagal nang dumating ang ina ni Julian, dumating na rin ang nagmamadaling si Barbara.
Luhaan ito, magulo ang buhok at nakasuot din ng roba na tumatakip sa pangtulog nitong damit. Kasunod nito ang isa pang babae. Nasaan si Julian? Ano nangyari sa kanya? Umiiyak nitong tanong kay Lucas. Hindi nag-abalang sumagot si Lucas at binaliwala lang si Barbara, kaya si Odessa ang binalingan ng babae. Ikaw ang may kasalanan nito, muchacha. Nagulat si Odessa nang bigla siyang sampalin ni Barbara. Hindi siya agad nakapag-react dahil sa gulat. Barbara, bakit kailangan mo siyang saktan? Tanong ng ginang. Tita Mercedes, manloloko babaeng to. Siya ang may pakana ng panloloob sa ancestral house. Gawain niyo ng babaeng to para magnakaw. Ako sa ni Barbara. Wala akong alam sa sinasabi mo, Barbara. Hindi ko kilala ang mga lalaking pumasok sa ancestral house at mas lalong hindi ako magnanakaw. Pagtatanggol ni Odessa sa sarili. Huwag ka nang magkaila. May pruweba ako na ang dati mong trabaho ay harang kotse para magkapera. Pumasok ka bilang kasambahay para magnakaw at ngayon mo ginawa yon dahil sa'yo napahamak si Julian. Barbara, ano bang sinasabi mo? Singit ni Mercedes. Hindi yun magagawa ng anak ni Fausto. Kilala na namin ang pamilya niya noon pa lang. Kahit hindi ko pa nakikita ang anak niya sa personal, alam kong mabait siya. Baka nagkakamali ka lang. Humalukip-kip si Barbara sa lumingon kay Mercedes at kumpiyansang nagsalita. Tita, hindi ako nagkakamali. Kasama mo si Manong Fausto, di ba? Papuntahin mo siya rito at tingnan natin kung ang muchachang ito ba ang anak niya. Kinabahan si Odessa nang tawagan ni Mercedes si Manong Fausto. Halatang may alam si Barbara sa nakaraan niya. Hindi niya alam kung paano yun napapaliwanag sa harapan ng pamilya ni Julian. Madali yung ikonekta sa nangyari ngayon, lalo pat pinagdidiinan yun ng babae. May kakayahan siyang magpaliwanag, pero ang totoo ay kung paniniwalaan ba ng mga ito ang isang simpleng babaeng kagaya niya. Pagdating ni Mang Fausto, halatang nagulat ito habang nakatingin sa babaeng kasama ni Barbara. Fausto, siya ba ang anak mong si Fria? Tanong ni Mercedes habang nakaturo sa kanya. Napalunok si Manong Fausto, saka napayuko at natahimik. Pa, bakit hindi ka sumagot? Nasa harapan mo ngayon ang totoo mong anak? Pagtatakpan mo bang kasinungalingan ng babaeng to? Saan ng babaeng kasama ni Barbara? Alam ni Odessa na wala na siyang takas. Mabubuking na ang pagiging substitute maid niya sa bahay ni Julian at maaaring mawala na siya ng trabaho ngayon o baka makulong pa siya. Patawad mo, Mercedes. Hindi po siya ang anak ko. Ginawa ko lang po ito dahil... Dahil tinakot ka niya, di ba? Biglang singit ni Barbara sa sasabihin ni Manong Fausto. Si Fria ang dapat na nasa ancestral house dahil siyang ipinangako mo kay Tita Mercedes na mag-aalaga kay Julian. Habang patungo ka sa Maynila, galing Mountain Province, hinarang ka ng grupo ng muchachang to at tinakot. Alam niyang nagsisilbi ka sa mga Santillanes kaya tinakot ka niya para makapasok siya sa pamilya at magnakaw. Hindi totoo yan, Barbara. Sansala ni Odessa. Totoo ang sinabi nito na hinarang ng grupo niya ang kotseng minamaneho ni Manong Fausto. Pero hindi niya alam kung kanino ito nagsisilbi. Nakakita lang ng pag-asa ang matanda nang makatakas sa pagiging katulong ang anak nito nang sumulpot siya. Pumayag ako maging substitute maid para magkaroon ng marangal na trabaho at hindi para magnakaw. Dugtong pa niya. Nangangatwiran ka pa? Hindi ka niyan maililigtas sa kasalanan mo. Pagbabayaran mo ang nagyari kay Julian. Hindi nagpapatalo ang sabi ni Barbara. Fausto, ano ang totoo? Seryosong tanong ni Mercedes sa driver nito. Huminga ng malalim si Manong Fausto bago nagsalita. Totoo po ang sinabi ni Ma'am Barbara ng Mercedes. Nanahimik lang po ako dahil tinakot ako ni Odessa na sasaktan ng pamilya ko. Alam niyo po kung gaano kahalaga sa akin ang mag-ina ko. Hindi ko sila hahayaang masaktan. Fausto! Gigil na sigaw ni Mercedes na may halong pagkadismaya. Sa kabila ng mga ginawa ng pamilya ko sa'yo, ito ang igaganti mo. Itinuring ka naming pamilya. Ginawa namin ang lahat para gumaan din ang buhay ng pamilya mo. Pero yung kaisa-isang hiling ko sa'yo, hindi mo pa nagawa. Kung hindi ako nahihirapang kumuha ng kasambahay, hindi ko hihilingin sa'yo na pansamantalang alagaan ng anak mo si Julian. Pero anong ginawa mo? Inilagay mo sa panganib ang buhay niya. Patawad po, Mercedes. Tanging nasabi ni Fausto. Si Odessa naman ang binalingan ni Mercedes. Hindi pa man ito nakakapagsalita, sinampal na siya ng ginang. Nagtagis ang mga ngipin ni Odessa.
Mahigpit niyang naikuyom ang mga pala dahil sa pagpipigil ng emosyon. Magbubulok ka sa kulungan dahil sa ginawa mo kay Julian. Nanlilisik ang mga matang sabi ni Mercedes. Tumayo si Odessa at sinalubong ang tingin ng galit na ginang. Mawalang galang na po, Mrs. Antillanes. Seryoso niyang panimula, taglay ang matatag na boses. May pera po kayo. Kaya ninyong bayaran ng sino mo maghahanap ng katotohanan para sa inyo. O kaya naman, isa sa angkan niyo ang mag-imbestiga. Mga sundalo ang angkan niyo, hindi ba? Alamin niyo po muna ang totoo bago niyo akong husgahan. Totoo, naging harang kotse ang trabaho ko noon. Pero nagbago na ako. At hindi ko magagawang saktan si Sir Julian. Kahit ang kapalit pa nun ay ang buhay ko. Kung gusto niyo, siya mismo ang tanungin niyo paggising niya kung may ginawa ba akong masama sa kanya. Tila natauhan naman si Mercedes. Umiwas ito ng tingin kay Odessa at bumaling kay Lucas. Lucas, alamin mo agad ang katotohanan sa likod ng mga nangyari sa Ancestral House. Sa ngayon, bantayan mo ang babaeng to para hindi makatakas. Tita, ako na lang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kung wala siyang mapupuntahan hanggat hindi nabibigang linaw ang nangyari. Presenta naman ni Barbara. Thank you for that, Iha. Kahit matagal na kayong hiwalay ni Julian, nagmamalasakit ka pa rin sa kanya. Tugon ni Mercedes. No worries, tita. Anything for Julian. Makahulugang umisi si Barbara kay Odessa na hindi pinansin ng dalaga. Binalingan niya si Manong Fausto na nananatiling nakayuko at nananahimik sa isang gilid. Bahagya siyang lumapit dito. Manong Fausto, umangat ang tingin nito sa kanya at nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Alam mo buong katotohanan, pero hindi kita pipiliting sabihin yun sa harapan nila. Malinis ang konsensya ko at hindi ako natatakot. Mapapatawad lang kita kapag napatunayan kong pinapadala mo ang sweldo ko kay Aling Tasha. Pero kung hindi, babalikan kita at hindi lang pananakot ang gagawin ko sa'yo. Titiyakin kong pagsisisihan mo na niloko mo ko. Pakatandaan mo yan. Ilang minuto na silang naghihintay nang lumabas ang lalaking doktor. Kaagad silang nagsitayuan. Naiwan sa likuran si Odessa dahil ayaw niyang pangunahan ang pamilya ni Julian. Isa pa, sinadya rin siyang itulak ni Barbara para hindi niya ito masingitan. Dok, kamusta po ang anak ko? Ligtas na siya sa ngayon, pero lumala ang dati niyang nerve injury dahil sa matinding pagkapwersa ng kanyang katawan. Mananatili muna siya under observation sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Tugon nito bago umalis. Tita, uuwi muna ako. Isasama ko tong muchacha ni Julian at baka maisipan niyang tumakas. Mungkahi ni Barbara. Hindi ako tatakas dahil wala naman akong kasalanan. Saad ni Odessa. Sige, ikaw na bahala sa kanya, Barbara. Sang-ayon ni Mercedes at parang tinataboy pa sila nito paalis. Narinig mo yun, muchacha? Sumama ka na sa akin bago ka pa makatakas. Bumalik sa pagkakaupo si Odessa. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nagigising si Sir Julian. Ang kapal naman ng mukha mo. Ano ka ba ni Julian? Girlfriend? In your dreams? Inis na tanong ni Barbara. Kaibigan ako ni Sir Julian at nangako ako sa kanya na mananatili ako sa tabi niya. Kung gusto mo akong bantayan hanggang lumabas ang katotohanan, maghintay ka rin dito. Natatandaan kita eh. Ikaw yung pinalayas ni Sir Julian sa bahay dahil pinagpipilitan mo ang sarili mo sa kanya. Pinakaladkad ka pa nga niya sa akin noon, di ba? Iha, totoo ba yun? Ani Mercedes. Namula ang mukha ni Barbara sa galit. Bahagya itong lumapit sa kanya sa kamahinang nagsalita at di pinansin ng ginang. Sige, magmatigas ka pa, muchacha. Baka maisipan kung sakta ng mga alaga mong bugwit sa baryo niyo. Hindi napigilan ni Odessa ang sarili. Tumayo siya at malakas na sinampal si Barbara na ikinagulat ng babae. You! Kapag nasaktan ng mga bata, handa ako maging kriminal para patayin ka, Barbara. Huwag na wag mong kakantiin kahit dulo ng mga daliri nila. Tumigil na kayong dalawa! Sigaw at awat ni Mercedes. Kung dito kayo mag-aaway, umalis na lang kayo. Hindi kayo kailangan dito. Lalo ka na, Odessa. Kasambahay ka lang ni Julian at wala kang karapatang magmatigas na parang ikaw ang pamilya niya. Nanigas ang kalamnan ni Odessa. Gusto niyang manatili sa tabi ni Julian pero mismong ina na nito ang nagtataboy sa kanya. Please ladies, get out. Pakiusap ni Lucas. Bumuntong hininga si Odessa sa katahimik na naglakad palayo. Balak lang niyang lumabas sandali ng ospital pero hindi siya aalis. Wala rin naman siyang ibang mapupuntahan. Nakakita siya ng upuan sa gilid ng ospital at doon siya umupo.
Maghihintay siya roon kung kailan magigising si Julian. Sumama ka sa akin, muchacha. Wala kang karapatang manatili rito. Marahas siyang hinawakan ni Barbara sa braso, pero marahas din niya itong iminaksi. Nawalan ito ng balanse at napaupo sa lupa. Odessa! Galit nitong sigaw sabay tayo. Ito ang unang beses nitong sinambit ang pangalan niya. Huwag mong uubusin ang pasensya ko. Wala kang ideya sa kaya kong gawin. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Ngumisi si Odessa pero malamig ang tingin niya kay Barbara. Hindi ako bobo, Barbara, para hindi malaman na may kinalaman ka sa nangyari. Katabi ko si Lucas kanina. Narinig ko kung sino-sino ang tinawagan niya at hindi ka kasama sa mga yun. Pero bigla ka nalang sumulpot na parang alam mong may nangyaring panloloob sa bahay ni Julian. Sabihin mo, plano mo ba to? Nanggigil si Barbara at muli siyang sinampal, pero napigilan niya ang braso nito. Bitiwan mo ako! Sa halip na bitiwan, mas lalo pa niyang hinigpitan ang hawak sa braso nito hanggang mapangiwi ang babae. Hindi ako natatakot kahit nasa harapan ko pa ang panganib at hindi rin ako kayang takutin ng pagbabanta mo, Barbara. Patulak niyang pinakawalan si Barbara patungo kay Fia na nakasunod na at sabay natumba ang dalawa. Humanda ka, muchacha! Sisiguraduhin ko makukulong ka! Galit na umalis si Barbara kasunod si Fia. Ilang sandali lang, lumabas si Manong Fausto at lumapit sa kanya. Pasensya na, Odessa. Ayoko lang magalit si Ma'am Barbara dahil baka bawiin niya ang scholarship na ibinigay niya kay Fia. Mataas ang pangarap ko para sa anak ko. Kaya sana mapatawad mo ako. Lalabas pa rin ang katotohanan, Manong Fausto. Sana mapanindigan mo yung pagsisinungaling mo. Alam ko at nakahanda ako kung ano man ang magiging parusa sa akin. Ito lang ang kasalanan ko sa'yo. Pero tumupad pa rin ako sa usapan natin dalawa. Nakakarating ng buo ang sweldo mo para sa mga bata. Nanatiling tahimik si Odessa hanggang marinig niya ang boses ng mami ni Julian. Fausto, umalis na tayo. Sige po, ma'am. Tugon ni Mang Fausto. Pagkaalis ng dalawa, lumabas naman si Lucas. Nilapitan ito ni Odessa. Sir, pwede ko po bang makita si Sir Julian? Pwede, kung maaabutan mo pa siya sa loob. Bilisan mo dahil ililipat na siya sa Makati Medical Center. Walang sinayang na oras si Odessa. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng ospital para makita si Julian. Ngunit pagdating niya sa emergency bay, naabutan niya itong isinasakay na sa ambulansya. Sandali lang po. Gusto ko muna siyang makita. Julian! Sigaw niya, pero patuloy lang ang mga ito. Bago pa siya makalapit, umandar na palayo ang ambulansya. Iisa lamang ang nasa isip ni Odessa, ang makita si Julian. Kaya kahit nakapaa, hinabol niya ang sasakyan. Hindi siya tumigil sa pagtakbo kahit unti-unti nang lumalaki ang agwat nila. Hanggat tanaw niya ang ambulansya, patuloy niya itong susundan. Hindi na niya alam kung ilang minuto o oras siyang tumatakbo. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang tibok ng kanyang puso. Paulit-ulit man siyang madapa, patuloy siyang tumatayo. Mawala man sa paningin niya ang ambulansya, pilit pa rin niya itong hinahanap hanggang makita niya ang malaking pangalan sa ospital. Ang lakas ng loob at determinasyon niya ang tumulong sa kanya para makarating kung nasaan si Julian. Pagpasok sa loob, nakita ni Odessa si Lucas sa lobby. Agad itong nagulat sa itsura niya at sa bilis ng kanyang paglapit. Did you run all the way here? Gulat nitong tanong na hindi niya sinagot. Sir, nasan si Sir Julian? Okay lang ba siya? Gusto ko sana siyang makita. Pwede po ba? Hinihingal niyang tanong. Pagod na pagod siya sa pagtakbo, pero may lakas pang natitira sa katawan niya. Hindi siya mahina at mas lalong hindi agad siya sumusuko. Bago pa magsalita si Lucas, narinig na nila ang boses ni Mercedes. Lucas, tumawag ka na isang kasambahay sa mansyon. Papuntahin mo rito para may magbabantay kay Julian. Mabilis na humarap si Odessa sa ginang. Tulad ni Lucas, nagulat din ito nang makita siya. Mabilis humagod ang tingin nito sa katawan niya at nabanaag niya ang awa sa mga mata nito nang makitang wala siyang sapin sa mga paa. Ma'am, ako na lang po magbabantay kay Sir Julian. Tumigas ang ekspresyon sa mukha ng ginang. Hindi pa lumalabas ang katotohanan tungkol sa nangyari. Kung hahayaan kita sa tabi ng anak ko, para ko na rin isinuko ang buhay niya sa'yo. Ma'am, maniwala po kayo. Wala akong kinalaman sa nangyari.
Kung pagnanakaw ang punteriya ko sa bahay ni Sir Julian, hindi ako susunod hanggang dito. Dapat sinamantala ko na ang pagkakataong walang tao sa bahay para magnakaw. Wala rin po ako makukuha sa isang walang malay na lalaki kung mananatili ako sa tabi niya. Ang gusto ko lang naman po ay alagaan si Sir Julian. Wala nang iba. Maid kayang ba talaga ni Julian? O may namamagitan sa inyong dalawa? Po? Wala po. Umiiling niyang tugon sa kanapayuko. Kasambahay niya lang po talaga ako at mabait po si Sir Julian sa akin. Gusto ko lang pong suklian yun. Mahina niyang dugtong. Ilang buwan kayo magkasama sa ancestral house na kayo lamang dalawa at hindi gagawin ng isang kasambahay na tumakbo ng napakalayo para lang habulin ng ambulansyang lula ng amo niya. Maliban na lang kung mahal mo siya. Umiibig ka ba sa anak kong si Julian? Humugod ng malalim na paghinga si Odessa saka inangat ang tingin kay Mercedes. Hindi naman po mahalaga kung ano nararamdaman ko. Ang importante po, ligtas si Sir Julian. Yes or no? Mahal mo ba si Julian? Muling tanong ni Mercedes. Nagdadalawang isip si Odessa kung sasabihin niya ang totoo. Dahil sa tagal nilang magkasama ni Julian, imposibleng hindi mahulog ang loob niya rito. Pero kung magtatapat siya, baka mas lalong hindi pumayag ang mami nito na bantayan niya ang binata. Napakalayo ng agwat nila sa isa't isa. At tanging tapang lamang ang maipagbabalaki niya. Yes, ma'am. Pag-amin niya. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po kung saan ang lugar ko. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi mahalaga ang nararamdaman ko. Kaligtasan lang ni Sir Julian ang mahalaga sa akin. Kaya sana, hayaan niyo pong alagaan ko siya. Sandaling natahimik si Mercedes habang sinusuri ng tingin si Odessa. Hindi naman umiwas ang dalaga habang sinasalubong din ang titig ng ginang. Mom, let her stay. Saad ni Lucas. Hindi naman siya basta-basta makakatakas kung may gagawin siyang hindi maganda. Alright, you'll stay. Do whatever it takes to help my son get better. Thank you, ma'am. Hindi matawaran ng kasiyahan ni Odessa nang pumayag si Mrs. Antillanes na siya ang magbantay at mag-alaga kay Julian. Para sa kanya, sapat na yon bilang tugon sa pagmamahal niya. Hindi niya inihintay na suklian yun ng binata. Sapat na sa kanya ang manatili sa tabi nito. Kinabukasan, hindi pa rin nagkakamaling si Julian. Nagpadala ang mommy nito ng ilang bagong damit at tsinelas para kay Odessa, kasama ang allowance at pagkain upang hindi siya mahirapang magbantay sa ospital. Halos hindi na siya umaalis sa tabi ng higaan ni Julian at hinihintay na magmulat ito ng mga mata. Julian, magpahinga ka lang, pero huwag kang tutulog ng matagal. Mas gusto kong makita na malakas at malusog ka. Basta tatandaan mo, hindi ako aalis sa tabi mo. Bulong niya. Napangiti na lamang si Odessa habang pinagmamasdan si Julian. Mas naging kapansin-pansin ang mahahaba at malalantik nitong pilik mata habang nakabikit. Bumagay sa matigas nitong panga at maputing balat ang proud at matangos na ilong. Habang ang manipis ngunit mapupulang labi nito ay lalong nagbigay diin sa gwapong anyo ng lalaki. Para kang isang ipinagbabawal na prutas, Julian. Abot kamay na kita, pero hindi pwedeng pitasin. Hanggang tingin na lang ako sa'yo. Pero huwag ka mag-alala, narito lang ako at handang sumalo kung sakaling mahuhulog ka. Ipinatong ni Odessa ang ulo sa kanyang mga braso. Nakatingin lang siya kay Julian hanggang makaramdam ng antok. Sandali siyang pumikit at hindi na malayang tuluyan na siyang nakatulog. Walang ideya si Odessa kung gaano katagal siyang nakatulog. Naalimpungatan na lamang siya sa marahang haplos sa kamay niya at sa boses ng mga nag-uusap sa paligid. Your ex-fiancée Barbara Abrahin is confirmed the mastermind of the attack. Ayon sa report, dala ng selos kaya niya nagawa yun. Nag-hire siya ng mga tao para pasukin ang bahay mo at palabasin pagnanakaw ang punteriya nila. Pero ang totoo, itong kasambahay mo ang sadya nila. Huwag mong hahayaang makatakas ang babaeng yun, Marshall. Wala siyang karapatan para saktan si Odessa. Sandaling natigilan si Odessa sa boses ni Julian. Gising na siya. Masayang sabi ng isip niya. Gusto niya itong kamustahin, pero ayaw niyang maabala ang pag-uusap ng dalawa. Nanatili na lamang siyang nakapikit habang patuloy na nag-uusap ang dalawa. Of course, I'll do that. Hinihintay na lang ilabas ang warrant of arrest para maaresto na siya. Sooner or later, available na yun. Sino pa lang nagdala sa akin sa ospital? Si Lucas. Pupuntahan ka raw niya ng gabing yun para tingnan kung buhay ka pa. Pero nakasalubong daw niyang tumatakbo ang kasambahay mo, kaya nalaman niya nangyari. That brat.
Pinapakita niyang wala siyang pakialam pero nag-aalala rin naman. Bulong ni Julian. Hayaan mo na. Parang di mo naman kilala ang isang yun. Pasaway. Paano? Alis na ako. Magpalakas ka, Julian. Salamat, Marshall. Narinig ni Odessa ang papalayong mga hakbang hanggang magbukas-sara ang pintuan. Nakiramdam muna siya sa paligid nang maramdaman niyang may humahaplo sa ulo niya. Alam kong gising ka na, Odessa. Malambing na sabi ni Julian. Nag-init ang mukha ni Odessa. Ngayon lang gumamit ng ganoong tono si Julian sa kanya. Marahan siyang nagmulat at nakangiting tumingin sa binata. Kamusta ang pakiramdam mo, Julian? Gusto mo bang kumain? May pagkain dito na galing sa mami mo. Teka, ihahanda ko lang. Nagmamadaling tumayo si Odessa, pero naramdaman niya ang kamay ni Julian sa braso niya. At sunod na lamang niya naramdaman ay yakap na siya nito. Julian? Please stay, Odessa. Huwag kang aalis sa tabi ko. Nangilid ang luha ni Odessa. Pakiramdam niya'y mahalaga rin siya para kay Julian, pero alam niyang magkaibigan lang sila. Hindi naman ako aalis. Sa kabilang gilid ng higaan lamang ako pupunta. Naroon ang mesang kinilalagyan ng pagkain. Pakawalan mo na ako. Baka makasama sa iyo yan. Sa halip na pakawalan, bahagya pa nitong hinigpitan ang yakap sa kanya. For the first time in my life, I felt scared. Huwag ka nang matakot. Ligtas ka na, Julian. Marahan siya nitong pinakawalan, saka hinawakan ang kanyang pisngi. Nag-aalala si Odessa na baka makaramdam na naman ito ng kirot sa ganoong pwesto, kaya't hinawakan niya ang kamay nito para alalayan. Natakot ako para sa kaligtasan mo, Odessa. Natakot ako na baka hindi na kita makita at makasama. Natakot ako na hindi ko na maramdaman ang kasiyahan habang kasama ka. Natatakot ako mawala ka. Tuluyang pumatak ang luha sa pisngi ni Odessa. Julian, ano bang sinasabi mo? Nakalimutan mo namang kasambahay mo ko? Noong una, alam kong kasambahay lang kita. Pero habang tumatagal, nakalimutan ko na yun. Hindi na kita itinuring na kasambahay, kundi isang taong katuwang ko sa buhay. Ramdam ko malasakit mo sa bawat pag-aalaga mo sa akin. Hindi ka napapagod at palagi mong inuunang kapakanan ko. Kaya minsan naiisip ko, kung hindi mo to trabaho, baka mahal mo na ako. Natahimik si Odessa, pero maya-maya'y napangiti rin siya. Inalis niya ang kamay ni Julian sa pisngi niya, saka hinawakan yon. Tama ka. Mahal kita, Julian. Pagkatapat niya. Hindi niya yun ikinahihiya dahil ang magmahal ay isang payak na damdaming hindi basta-basta dumarating. Hindi siya mahihiyang aminin o ipagsigawan ang nararamdaman niya dahil ipinagmamalaki niya ang taong mahal niya. Kahit alam niyang maaaring hindi nito masuklian yon. Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay walang hinihintay na kapalit. Hindi ko hihilingin na mahalin mo rin ako, Julian. Hayaan mo lang ako sa tabi mo para alagaan ka at ang magiging pamilya mo. Taos-puso ko yung tatanggapin dahil sapat na sa akin na makita kang masaya at nasa maayos na kalagayan. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Julian. Papayag ka ba kung ikaw ang kasama ko sa pagbuo ng pamilyang aalagaan mo? Julian? Gulat niyang reaksyon. Odessa, hindi lang bahay kong ginulo mo sa pagdating mo, pati ang puso ko. Sandaling tumigil si Julian, saka marahang dinala ang palad niya sa mga labi nito at hinalikan yon. Akala ko kasambahay lang ang darating sa buhay ko. Yun pala, darating ang taong gusto kong makasama habang buhay. Naintindihan ko lang ang tunay ko nararamdaman nung muntik na ako mawala at nakita kitang tumatakbo palayo para humingi ng tulong. Doon ko naisip na kapag binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataong mabuhay, hindi na kita hahayaang umalis sa tabi ko. Hindi ko na hahayaang lumipas sa mga araw na hindi ko nasasabi yung totoong nararamdaman ko. Ayaw kong dumating ang panahong pagsisisihan kung hindi kita pinaglaban. Kaya ngayon gusto kong malaman mo. Mahal kita, Odessa. At kung papayag ka, gusto kong makasama ka habang buhay. Nanigas sa kinauupuan si Odessa. Hindi siya makapaniwala na maririnig yon mula kay Julian. Well. Magkasabay silang lumingon sa pintuan nang marinig ang boses ng bagong dating. Nakahalukip-kip doon si Barbara habang nanlilisik ang mga mata. Ganitong eksena pa talagang aabutan ko, ha? Ang sakit sa mata. Tumayo si Odessa saka hinarap si Barbara. Naalala niya ang narinig kanina na ito ang may kagagawa ng panloloob sa bahay ni Julian.
Lalapitan niya sana ito, pero napahinto siya nang makita ang dalawang pulis sa likuran nito. Napansin ang mga ito ni Barbara kaya napangisi ang babae. Tamang-tama ang dating niyo, mamang pulis. Damputin niyo ng babaeng yan. Siya ang dahilan kaya nasaktan si Julian at dapat nang sa kanyang makulong. Utos nito sa dalawang pulis. Hinawakan ni Julian ang kamay niya habang nakatalikod siya. Mula sa likod ng mga pulis, lumabas naman ang mommy ni Julian. Ang taong nagmamahal, hindi magagawang saktan ng minamahal niya. Ani Mercedes, galit itong nakatingin sa babae at nagulat ang lahat nang bigla nitong sinampal si Barbara. Tita, why did you slap me? Hindi makapaniwalang tanong nito habang nangingilid ang mga luha. Tinatanong mo pa kung bakit? Ikaw ang may kagagawan kung bakit nasa ospital si Julian ngayon. Hindi ko akalain na magagawa mo to, Barbara. Nagtiwala ako sa iyo at sa mga sinabi mo. Akala mo siguro mabibilog mo na matagal ang ulo ko, no? Nagkakamali ka. Hulihin niyo na yan at ikulong. Ipinakita ng dalawang pulis ang warrant of arrest kay Barbara. You're under arrest, Miss Abrahin, for attempted murder. Saad ng isang pulis. No way! Bakit ako aarestuhin niyo? Ang muchachang yan ang dapat niyong ikulong. Siyang may kasalanan ng lahat. Sigaw ni Barbara. Muli itong nakatanggap ng sampal kay Mercedes. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng mga Santillanes na alamin ang katotohanan, Barbara. Maaari kang magsinungaling, pero hindi yun magtatagal. Huwag ka na rin magpaliwanag dahil alam ko na lahat, pati ang pananakot mo kina Fausto at Freya. Inamin na ni Fausto ang lahat. Pananagutan mo ang ginawa mo. Mabubulok ka sa kulungan. Dalhin niyo na siya. Tita, wait. Mahal ko si Julian. Hindi ko siya kayang saktan. Kung hindi dumating ang babaeng yan, may second chance pa sana kaming dalawa. Hindi ko matatanggap na isang muchacha ang karibal ko sa kanya. Please hear me out. Take her away. She belongs in jail. Maotoridad na sabi ng isang matandang lalaki na nagpatahimik sa lahat. Hindi na nakapalag si Barbara nang hilahin ng dalawang pulis palabas ng silid. Kasunod niyon, pumasok si Mercedes. Kasama nito ang matandang lalaki habang tahimik na sumunod si Lucas. Kinabahan si Odessa nang matuon ang tingin ng matandang lalaki sa kanya. Natatandaan niya ito na isa sa mga lalaki sa lumang larawan sa ancestral house. Ngunit bahagyang nabawasan ng kanyang takot dahil sa mainit na palad ni Julian sa kamay niya. Dad, she's Odessa. The girl I want to marry. Diretso at matapang na sabi ni Julian. Marry her? Ngumisi ang daddy ni Julian. Fine. If you manage to return to military service, I'll acknowledge her as part of this family. Otherwise, don't expect my approval. Matigas nitong sabi. Dad, makakabalik po sa serbisyo si Julian, sir. Putol ni Odessa sa sasabihin ni Julian. Tutulungan ko siya, hindi para magustuhan niyo ako para sa kanya, kundi dahil alam kong yun din ang gusto niya. Alam ko mahalaga sa kanya ang kanyang trabaho, kaya sa abot ng aking makakaya, gagawin ko lahat matupad niya lang yun. Hindi ako magiging dahilan para sumuko siya, dahil sisiguraduhin kong ako ang magiging dahilan para muli siyang lumaban. Matapang niyang sagot. Prove it. Until then, it means nothing. Para kay Odessa, isa yung malaking hamon na hindi niya aatrasan. Gagawin ko, sir. Determinado niyang tugon. Hindi alam ni Odessa kung namalikmata lang siya, pero napansin niyang bahagyang umiti ang daddy ni Julian bago umalis. Naiwan sa silid ang mommy nito at si Lucas. Lumapit ang ginang kay Odessa. Hinawakan nito ang isa niyang kamay habang ang isa'y hindi pa rin binibitiwan ni Julian. I'm sorry sa mga nangyari, Odessa. Hinusgahan kita agad nang hindi mo na inaalam ang buong katotohanan. Naparusahan ko na si Fausto sa pagsisinungaling niya. Wala siyang bonus para sa taong to at babalik naman sa Mountain Province ang anak niya para doon mag-aral. Sisiguraduhin ko rin na makukulong si Barbara. Okay lang po. Alam ko nag-alala lang kayo kay Julian kaya nasabi niyo mga yun. Tungkol naman po kay Manang Fausto, naipit lang po siya sa sitwasyon kaya nagawa niya yun. Salamat po at hindi niyo siya tinanggal sa trabaho. Napakabuti mong bata. Huwag kang mag-alala. Nagustuhan ng asawa ko ang matapang mong karakter. Ngumiti si Mercedes bago niyakap si Odessa. Siya nga pala, may bahay kami sa Antipolo at caretaker lang ang nakatira doon. Maaari mong dalhin doon ng mga batang inaalagaan mo, pati ang matandang itinuturing mong ina. Bibigyan ko sila ng scholarship para makapag-aral ang mga bata. Kung papayag ka, ipasusundo ko sila kay Fausto ngayon din. Namilog ang mga mata ni Odessa saka siya lumingon kay Julian.
Ngumiti ito bago tumango. Opo, pumapayag po ako. Maraming salamat po, ma'am. Masayang pagsang-ayon niya. Masaya si Odessa para sa 8 bata na alaga niya. Naburan ng offer ni Mrs. Antillanes ang sakit ng sampal nito sa pisngi niya. Masasabi niyang worth it ang pagsampal nito kapalit ng magandang buhay para sa mga bata. Matapos kausapin si Odessa, lumapit naman si Mercedes kay Julian. Anak, magpagaling ka. Alam kong kaya mong makabalik sa serbisyo. With Odessa by my side, I know I can, Mom. Hindi rin nagtagal, nagpaalam na rin si Mercedes. Susunod na rito si Lucas pero napahinto ito ng tawagin ni Julian. Lucas, thank you. Ngumisi lamang ang lalaki. Hinabol niyang ambulansyang kinalalagyan mo patungo sa ospital na to nang walang sapin sa paa. She's worth protecting, not hurting. Makahulugan itong sabi, malayo sa pasasalamat ni Julian. I'd risk my life just to make sure she never gets hurt. Hindi na nagsalita pa si Lucas. Lumabas na lang ito ng sinid, kaya muli silang napag-isa ni Julian. Are you okay? Kumusta ang mga paa mo? Nag-aalala nitong tanong. Ayos lang ako, Julian. Malayo yun sa bituka. Sandaling bumuntong hininga ang binata. Papayag ka bang makasama ko habang buhay, Odessa? Ngumiti siya sabay tango. Oo, pumapayag ako. Nagulat siya nang bigla siyang halikan ni Julian sa labi. Nag-init ang kanyang muka at nahihiyang nagtakip ng palad. Julian, ang bilis mo naman. Mahina pang katawan mo, nangahalik ka na agad. Mahinang natawa si Julian. Sa mga labi mo ako kukuha ng lakas. Pabiro nitong sabi. Natawa na rin si Odessa pero may bigla siyang naalala. Julian, alam mo bang substitute maid lang ako? Si Freya, ang anak ni Manong Fausto, ang dapat na magiging kasambahay mo. Nagkataon na si Manong Fausto ang naging biktima ng grupo ko sa isang harang kotse sa Mountain Province. Sa halip na ipapulis ako, inalok niya ako ng maayos na trabaho bilang kapalit ng anak niya. Tinanggap ko yun, kaya napunta ako sa ancestral house niyo. Hindi ko rin nasagot ang tanong mo tungkol sa mga magulang ko dahil napagkasundoan namin ni Manong Fausto na siyang ipakikilala kong ama. Ayaw ko magsinungaling sa iyo kaya pinili kong manahimik. Ang totoo, wala akong mga magulang. Si Aling Tasha ang tumayong ina ko. Salamat at ganun pala ang nangyari, Odessa. Kung hindi ka naging substitute maid, hindi kita makikilala. At baka hanggang ngayon, hindi ko nararamdaman ang kasiyahang to. Kalimutan na lang natin ang bagay na yon. Mas mahalaga na kasama kita kaysa sa kung paano ka napunta sa bahay ko. Halika nga, payakap ako. Marahan siyang dinala ni Julian sa dibdib nito saka siya niyakap. Ginawaran pa nito ng magaang halik ang noo niya. You're my peace, Odessa. I love you. Malambing nitong sabi. Mahal din kita, Julian, at tutulungan kitang makabangon muli. Ang pangakong yun kay Julian, pati na rin ang hamon mula sa ama nito, ang naging dahilan ni Odessa upang tulungan ang binata. Pagkalabas ng ospital, umuwi sila sa malaking bahay ng mga magulang ni Julian sa Makati at personal pa rin niyang inalagaan ng binata. Kasama rin siya nito nang magsimula ang therapy. Hindi yun naging madali at halos sumuko na ulit si Julian sa gitna ng proseso. Pero dahil kasama siya nito, hindi ito nawalan ng pag-asa. Para mas matutukan ang kondisyon ni Julian, tinanggap ni Odessa ang mga seminar at training na ibinibigay ni Dr. Noah, ang doktor na pinsan ni Julian. Nagkaroon ito ng session sa ospital. At may session din sa bahay dahil siya ang nagsisilbi nitong personal therapist gamit ang mga natutunan niya. Mabilis nagdaan ng 1 taon na tumatanggap ng therapy si Julian. Naiinip na itong gumaling hindi lang para makabalik sa serbisyo, kundi para pakasalan din si Odessa. Sa kasalukuyan, nasa military hospital sila sa Quezon City habang hinihintay si Dr. Noah para sa resulta ng pagsusuri kay Julian. Julian, relax. Pagpapakalma ni Odessa sa binata na halatang hindi mapakali. Kung hindi ka pa rin medically fit para bumalik sa serbisyo, hindi pa rin tayo titigil hanggat hindi ka gumagaling. Madami na akong natutunan sa mga training na dinadaluhan ko. Alam ko na kung paano ka matutulungan. Ang mahalaga ay may nakikita tayong pagbabago. Tingnan mo, nakakatagal ka na ngayong magka-holding hands tayo. Nakangiti niyang sabi para pagaanin ang nararamdaman nito. Ngumiti si Julian saka hinalikan ang likod ng palad niya. Salamat sa suporta, love. Walang anuman. Basta tatandaan mo, hindi ka nag-iisa sa labang to. Kasama mo ako. Ang laban mo ay laban ko na rin.
Ilang sandali pa, dumating si Noah dala ang resulta ng check-up ni Julian. Mahigpit na hinawakan ni Odessa ang kamay ng binata nang mapansin niya ang lungkot sa mukha ng doktor. Pailang ulit na yon, kaya alam niyang negatibo na naman ang resulta. Hindi na katulad ng dati ang kondisyon mo, Julian. May improvement na, pero hindi pa sapat para makabalik ka sa dati mong tungkulin bilang sundalo. Kailangan pa natin ng mas maraming panahon para lumakas ang braso mo at makasiguro tayong kaya mong harapin ulit ang pisikal na pangangailangan ng serbisyo. Tumayo si Julian pagkatapos ng sinabi ni Noah. Salamat, Noah. Aalis na kami. Naglakad si Julian habang hawak ang kamay ni Odessa. Marahan siya nitong nahihila, kaya binilisan niya ang paghakbang para sabayan to. Improvement is already an achievement daw. Gagaling ka rin, Julian. Magtiwala ka lang. Pagpapalakas niya sa loob nito. Tumigil sa paglalakad si Julian saka humarap sa kanya. Odessa, hindi ka ba napapagod? Malungkot nitong tanong. Ngumiti siya saka ikinulong ang mukha nito sa mga palad niya at mabilis itong hinalikan sa mga labi. Hindi ako mapapagod sa iyo, Julian. Kung pagod ka na, sumandal ka lang sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Itatayo kita muli hanggang sa kaya mo nang lumaban ulit. Muling ngumiti si Julian. Hindi ko hahayaan na saluhin mo ang bigat na dinadala ko. Lalaban ako hanggat nasa tabi kita. Hindi ako susuko. Ganyan nga, General Santillanes. Lalaban tayo ng sabay hanggang magtagumpay ka. Hindi nagpakita ng kapaguran si Odessa. Kung hindi sapat ang mga ginagawa at nalalaman niya, hahanap siya ng paraan para dagdagan ang mga yon hanggang maging sapat para gumaling si Julian. Sa tulong ng mami ni Julian, pumasok si Odessa sa iba't ibang training program na may kaugnayan sa therapy. Seryoso siya sa pag-aaral at nakakuha ng mataas na marka, pero hindi grado ang habol niya, kundi ang kaalamang magagamit niya para kay Julian. Lahat ng natutunan niya ay ginagawa niya upang mas matulungan ang binata. Muling lumipas ang 2 taon at muli silang nasa military hospital. Tulad ng mga nakaraang taon, malungkot na lumabas si Noah dala ang resulta ng eksaminasyon ni Julian. Don't worry, Julian. Hindi pa rin ako susuko kahit paulit-ulit tayong mabigo. Saad ni Odessa para hindi na mag-isip si Julian na itigil ang therapy. Odessa, naaawa na ako sa'yo. Itigil na natin to. Kung hindi ka matatanggap ni Daddy sa pamilya, handa akong talikuran ng pinagmulan ko para sa'yo. Mamumuhay tayo ng malayo sa kanila. Kaya naman natin na tayo lang. Isama natin ang mga batang inaalagaan mo at si Aling Tasha. Hindi, Julian. Ayokong talikuran mo ang pamilya mo para sa akin. Ayoko ring isuko mo ang pagiging sundalo. Malayo nang narating natin. Alam ko magtatagumpay rin tayo. Gusto niyo pa bang marinig ang resulta? Singit ni Noah. Wag na, Noah. Alam na namin sa reaction mo pa lang. Tugon ni Julian. Maraming salamat, Dr. Noah. Babalik na lang kami sa susunod. Aalis na kami. Paalam ni Odessa. Mabigat man sa loob pero kailangan nilang tanggapin ang resulta. Ngunit ang kabiguang yon ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. General Julian Santillanes, maaari ka nang bumalik sa serbisyo. Natigilan sina Odessa at Julian sa sinabi ni Noah. Magkasabay rin silang lumingon sa doktor. What did you just say, Noah? Gulat na tanong ni Julian. Ngumiti si Noah. Your medical reports confirm it, Julian. You're finally fit to return to full military service. Peke lang yung sad expression ko kanina para iprank kayo na hindi ko dapat ginawa. By the way, congratulations! Ipinakita ni Noah ang resulta ng eksaminasyon kay Julian. Napasigaw na lang sa tuwa si Odessa nang mapatunayang hindi nagbibiro ang doktor. Sa wakas, magaling ka na, Julian. Makakabalik ka na sa pagiging sundalo. Naiiyak niyang sabi. Niyakap siya ni Julian at marahan pang minuhat saka mabilis na hinalikan sa labi. Maraming salamat, love. Ikaw ang kauna-unahang tao na nagtiwala na gagaling ako. Salamat sa lahat. Niyakap niya ng mahigpit si Julian habang tumutulo ang mga luha niya. Sabi ko naman sa iyo, akong bahala eh. Alam ni Odessa na hindi lang sila ni Julian ang masaya sa balitang yon, dahil nasa likod lang ang mga magulang nito na umaasang muling makabalik sa serbisyo ang binata. Pag-uwi sa bahay, pinuntahan ni Odessa sa silid nito si Julian. Kinuha niya ang razor saka pumesto sa likuran nito. Love, panahon na para putulan natin ang buhok mo. Malambing niyang saad. Go ahead, love. Marahang pinutol ni Odessa ang mahabang buhok ni Julian para sa muling pagbabalik nito sa serbisyo.
Angat ka na ulit sa mga kamag-anak mong sickly old man. Biro niya nang matapos sa paggugupit. Natawa na lang si Julian saka siya niyakap ng mahigpit. Walang tigil ito sa pagpapasalamat sa kanya. Alam niya kung gaano ito kasaya sa muling pagbabalik sa serbisyo, kaya hindi siya sumuko para sa kasiyahan nito. Hindi lang iba't ibang certificate ang natanggap niya sa pag-aaral, dahil isang malaking tagumpay ang gumaling ito. Ilang linggo matapos mailabas ang resulta ng medical clearance ni Julian, itinakda ang seremonya ng pagbabalik nito sa aktibong serbisyo. Sa harap ng pamilya, mga dating tauhan at matataas na opisyal ng militar, muli nitong isinuot ang insignia ng pagiging general. Welcome back to active duty, General Julian Santillanes. The Army is honored to have you back. Sabay-sabay na bati ng lahat. Isa si Odessa sa malakas ang palakpak habang nasa entablado si Julian. Katabi niya sa upuan si Aling Tasha at ang mga alaga niyang bata na pawang mga nag-aaral sa magandang eskwelahan. Ang gwapo ng mapapangasawa mo, Iha. Bulong ni Aling Tasha. Boyfriend pa lang po, Aling Tasha. Hindi ko pa siya magiging asawa. Kababalik lang niya sa serbisyo. Makakapaghintay naman po ako. Makahulugan lang itong umiti saka muling tumingin sa entablado. Hindi na makapaghintay si Odessa na salubungin si Julian pagbaba, pero nanatili ito sa itaas ng entablado. Nasa tapat ito ng mikropono habang nakatingin sa kanya. To the girl in the ivory dress, can you please come to the stage? Napunta ang tingin ng lahat kay Odessa. Kahit nahihiya at naiilang, umakyat pa rin siya sa entablado. Sinalubong siya ni Julian at nagulat siya nang bigla itong lumuhod hawak ang isang singsing. Odessa, my love, will you spend the rest of your life with me? Will you marry me? Diretso at puno ng emosyon nitong tanong. Napaluha si Odessa habang nakatingin sa lalaking halos sumuko na pero muling tumayo dahil sa pagmamahal at pag-asang ibinigay niya. Yes, oo naman, General. Umugong ang malakas na palakpakan sa paligid. Isinuot ni Julian ang singsing sa daliri ni Odessa, saka siya mabilis na hinalikan sa mga labi bago humarap sa mga tao. Lumapit ang daddy nito kay Odessa. Welcome to the family, Odessa. Saad nito na nakadagdag sa kasiyahang nararamdaman ng dalaga. Thank you, sir. Tugon niya. It's Daddy, Iha. Pagtatama nito. Thank you, Daddy. Ngumiti ang matanda habang buong pagmamalaki silang tinitingnan ni Julian. Tama pala siya noong una niya itong nakita sa ospital. Hindi siya namalikmata noon. Totoong ngumiti ang matanda na kapareho ng ngiti nito ngayon. Tanggap na ako ng daddy mo, love. Bulong niya kay Julian. Matagal ka na niyang tinanggap, love, dahil parte ka na ng pamilya Santillanes. Napakagaan ng pakiramdam ni Odessa. Malaking bagay na matanggap siya ng pamilya ng taong mahal niya. Makalipas ang isang taon, naganap ang kasal ni na Odessa at Julian. Isang simpleng seremonya lamang ang kanilang pinili, na dinaluhan ng kanilang pamilya, kamag-anak at mga malalapit na kaibigan. At syempre, hindi nawala ang mga batang patuloy nilang inaalagaan mag-asawa at si Aling Tasha. Hindi nagtagal, muli nilang naranasan ang isang bagong biyaya sa kanilang pagsasama. Isinilang ni Odessa ang isang malusog na batang lalaki na naging dagdag na kaligayahan sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Dumaan man sila sa maraming pagsubok, pero ang pagmamahal at hindi pagsuko ang nagdala sa kanila sa tagumpay. At first, she was the general's substitute maid. Now, she is the general's loving wife. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.